Mateo, ang henyo. Credit to the author. 291 hanggang 300. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano? Gusto mong bumalik ng mag-isa? Hindi pwede. Hinding-hindi. Agad na tanggi ni Chester. Ang kabilang panig ay may dalawang eksperto sa si Transformation Realm. Ano pa ang dahilan kung bakit babalik si Mateo ng mag-isa bukod sa paghahanap ng kamatayan? Kahit na mas halimaw si Mateo, imposible ring maging katapat ng isang eksperto sa si Transformation Realm ngayon. Ang pagganap ni Mateo ay labis na ikinagulat ng lahat. Mula noon hanggang ngayon, si Mateo ay palaging ang pinakakalmang tao. Pero ngayon, gusto nang bumalik ni Mateo ng mag-isa. Napatalon din sa takot si Julian. Dali-dali niyang sinabi, tama ang sinabi ni Elder Mold. Dapat nating malaman ang kahihiyan, at pagkatapos ay maging motibado, at kaya't mas lalong magpursigi sa paglilinang. Mateo, huwag mong ipaglaban ang panandaliang paglaya na ito. Sa iyong talento, hindi ba't magiging madali ang pagurog sa kanila sa hinaharap? Pero tumawa si Mateo at sinabing, masyadong nag-aalala sina Elder Mold at Senior Apprentice Brother Mo. May iba pa lang akong kailangang asikasuhin. Hindi ako babalik para maghayganti. Huwag kayong mag-alala, lahat. Mauna na kayo. Hahabol ako mamaya. Natigilan si Chester nang marinig niya ito. Hindi ka ba talaga babalik para hanapin ang High Clarity Sect? Tumanggaw si Mateo at sinabing, hindi talaga. Relax ka lang, Elder Mold. May mga maliliit na trick pa rin si Mateo. Hindi problema ang pagprotekta sa sarili ko sa Cloud Dream Mountain Range na ito. Ang Cloud Dream Mountain Range na ito ay puno ng mga panganib. Kung mayroon kang anumang bagay, bakit hindi mo sabihin? Mas mabuti kung lahat ay sama-samang kikilos, nakasimangot si Chester at sinabi. May maliit na bagay lang. Babalik ako agad. Hindi ako magtatagal. Elder Mold, iuwi mo muna ang iba, sabi ni Mateo. Napaisip si Chester at tumango, sabay sabing, sige, habulin mo ako agad. Mag-isa ka lang sa pag-alis, kaya kung may makaharap kang sitwasyon, siguraduhing huwag kang padalos-dalos. Ang pagprotekta sa sarili mo ang pinakamahalaga. Sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala, Elder Mold. Hindi ganoon kapabaya si Mateo. Palam. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang figure ni Mateo at naglaho sa paningin ng lahat. Bumantong hininga si Chester at sinabi sa grupo, tara na. Pero sabi ni Julian, Elder Mold, Mateo, malinaw na babalik siya para hanapin ang mga tauhan ng High Clarity Sect. Paano mo siya mapapaalis? Tumingin si Chester kay Julian at bumantong hininga, bago umalis, ipinaalam sa akin ni Grand Elder na kahit ako ang namamahala, kung may gustong gawin si Mateo, hayaan mo siyang gawin ito. Huwag mo siyang pigilan. Lumalabas na matagal nang nahulaan ni Grand Elder ang sitwasyon ngayon. Hindi napigilan ni Julian na hindi makahinga nang marinig ito, ngunit hindi rin niya alam ang sasabihin. Matagal nang hinulaan ng Grand Elder na hindi makikinig ng masunurin si Mateo at binigyan niya ito ng pinakamataas na kalayaan. Paano niya ito mapipigilan? Naniniwala si Julian na mas malinaw pa kay Grand Elder ang kahalagahan ni Mateo sa Tranquil Cloud Sect. Dahil nang ahas siyang sabihin ito, ipinapakita nito na mayroon siyang buong tiwala kay Mateo. Pero hindi maisip ni Julian kung paano haharapin ni Mateo ang dalawang magagaling na eksperto sa si Transformation Realm kasama ang iba pang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ng mag-isa. Sa bukas na parang, pinagtatawanan ng mga tao ng High Clarity Sect ang Tranquil Cloud Sect. Sandaling naroon, wala talagang sino man ang nagbigay pansin sa dalawang babae. Sa kanilang paningin, ang dalawang batang babaeng iyon ay parang mga korderong naghihintay ng katayin. Maaari silang kumilos anumang oras. Matapos ang ilang sandali ng pangungutya at makitang malayo na ang grupo ng Tranquil Cloud Sect, nakaramdam din sila ng pagkabagot at muling ibinaling ang kanilang atensyon sa dalawang babaeng iyon. Isang elder ng High Clarity Sect si Transformation Realm ang lumapit ng ilang hakbang at inabot ang kamay sa pangit na babae, sabay sabing, pangit na babae, dali ibigay mo na ang Crow Orchid Ganoderma. Kung hindi mo pa rin alam kung paano pahalagahan ang kabaitan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang pakundangan. Umiling ang pangit na babaeng iyon at sinabing, hindi naman sa hindi ko ito ibibigay.
Ang mahalaga lang sa akin itong Crow Orchid Ganoderma, kaya hindi ko ito maibibigay sa iyo. Nagyelo ang mukha ng matanda at sinabing, huwag mong tanggihan ang mukha kapag ibinigay na ito sa iyo. Ano ang kinalaman nito sa akin kung ito ay kapaki-pakinabang sa iyo o hindi? Ibibigay mo ba ito o hindi? Habang nagsasalita siya, pinakawala ng matandang iyon ang presyon ng isang sea transformation realm. Tila aatake siya gamit ang isang salita lamang ng pagsalungat. Pero malamig nang umisi si Aileen at sinabing, isa talaga itong tigreng dumadapo sa kapatagan at inaapi ng mga aso. May mga pasanggala at aso rin na nang ahas mang-api ng mga tao. Hindi ko ito isusuko ngayon, ano ang magagawa mo tungkol dito? Akmang kikilos na sana si Aileen ngunit pinigilan siya ng pangit na babae. May bumalik mula sa grupo ng mga taong yan. Hawakan mo ang kamay mo, sabi ng pangit na babae. Nang marinig ng matanda ang mga salita ni Aileen, siya ay natulala. Ngunit agad siyang nagalit ng husto at natawa, magaling, mahusay, mahusay. Napakatalinong dalaga. Ang galing kong maglakad ng walang harang sa Southern Domain sa loob ng maraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa akin na isang gala na hayop. Abangan mo kung hindi ko sisirain ang bibig mo mamaya. Pagkatapos magsalita, nagtipon ang elder ng Essence Energy at gustong gumawa ng hakbang. Ngunit sa sandaling iyon, isang malawak na kalawakan ng puting hamog ang biglang bumalot sa kanyang paligid. Mabilis na dumating ang hamog na ito, direktang nilublob ang lahat ng nasa loob. Sa isang iglap, hindi man lang makita ang kanilang mga kamay sa harap nila. Kahit ang dalawang babaeng nakatayo sa tapat nila ay hindi rin makita. Lihim na nabahala ang matandang iyon. Ngunit hindi bumagal ang kanyang mga kamay. Nagpakawala pa rin siya ng isang Essence Energy Ball sa lugar kung saan nakatayo ang dalawang batang babae kanina. Ngunit nakalulungkot, hindi niya narinig ang mga malungkot na sigaw mula sa kabilang banda. Para bang ang hampas na ito ay lumubog sa dagat na parang bato nang hindi man lang naaantig ang alon. Lumingon ang matanda para tumingin, ngunit nasaan pa ba ang mga anino ng kanyang mga kasama? Ang paligid ay pawang makapal na puting hamog. Walang makikita. Anong nangyayari? Bakit wala tayong makitang kahit ano bigla? Ah, sino yan? Sino ang nakabangga sa akin? Array! Sinong sumipa sa akin? Magulong mga tunog ang nagmula sa likuran. Halatang lahat sila ay nabigla sa hindi inaasahang puting hamog na ito. Sumimangot ang matanda, at sumigaw, manatili kayong lahat sa kinatatayuan ninyo para sa akin at huwag kayong gumalaw. Harapin ang mga natatakot ng walang takot, at mawawala ang kanilang takot. Isa lamang itong maliit at nakabibitag na porma sayon. Napakadaling basagin. Devon, makipagtulungan ka sa akin para basagin ang pormasyong ito. Okay, hindi kalayuan, sigaw ng isa pang elder ng Sea Transformation Realm. Hindi alam ng dalawang taong ito ang mga porma sayon ng hanay, ngunit ang kanilang kalamangan ay ang kanilang lakas ay kahanga-hanga. Nagsanib puwersa ang dalawa at mabangis na binomba ang lahat ng direksyon. Pagkalipas ng 15 minuto, sa wakas ay lumuwag na ang hanay. Ang malawak na kalawakan ng puting hamog ay nagsimulang maglaho. Lumingon ang matanda sa paligid, ngunit wala na ang dalawang batang babae. Sa sobrang galit niya ay hinampas niya ang isang palad sa malaking puno sa tabi niya. Natamba ang malaking punong iyon sa tunog nito. Lumapit ang matandang nagngangalang Devin at sinabing, kapatid na Fredo, sa tingin mo ba ay grupo ito ng mga tao mula sa Tranquil Cloud Sect na naglalako lang? Sumimangot si Fredo at sinabing, kilala ko ang mga duwag na iyon mula sa Tranquil Cloud Sect. Para makapagtayo ng ganitong nakakapangilabot na porma sayon nang hindi mahahalata sa ilalim ng ating mga mata, wala silang ganoong kakayahan. Kumunat ang noo ni Devin at sinabing, pero, kung hindi ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect, sino iyon? Nagngalit ng ngipin si Fredo nang may puot at sinabing, marahil ay may mga reinforcement ang dalawang babaeng iyon. Isa pa, isa siyang eksperto sa array formation. Isang pato na dumapo sa ating mga kamay ang lumipad palayo. Nakakainis. Sabi ni Devin, bagamat hindi mataas ang antas ng entrapping formation, hindi ito simple. Sinamantala niya ang mga kondisyong geographical upang ailatag ang maliit na entrapping formation na ito at agad pang ang tinipon ng hamog sa mga bundok para sa sarili niyang gamit. Dahil sa aming mga mabangis na pag-atake, ito ay tumagal ng 15 minuto.
Tumango si Fredo at sinabing, hindi dapat maging malakas ang lakas ng taong ito, pero hindi dapat maliitin ang kanyang mga naabot na array daw. Kung mayroon siyang lakas sa Transformation Realm, malamang na dito na tayo mamamatay. Tara na. Mamaya kapag nakapasok na tayo sa Mystic Realm, kailangan kong makahanap ng maayos na problema sa Tranquil Cloud Sect. Hindi mapigilan ng mga disipulo ang pagkaawa sa kanila. Ang kaawa-awang Tranquil Cloud Sect ang naging dahilan ng pagkakasala ng dalawang batang babae. 272. Sa isang malalim na lambak sa loob ng Cloud Dream Mountain Range, 3 anino ang gumalaw pataas at pababa at huminto sa isang bakanteng lote. Ang 3 tao ay walang iba kundi si Mateo at ang 2 babae. Sinuri ni Eileen ang bata at gwapong mukha ni Mateo at nakangiting sinabi, isang 7th level spirit condensation realm na hindi pa 16 na taong gulang. Ang ganitong bilis ng pag-unlad ay maituturing na desente. Ngumiti rin si Mateo at sinabing, natutuwa ako kay Miss Eileen. Gulat na sabi ni Eileen, napakabihira mong maalala ang pangalan ko. At bibihira rin para sa mga sekta na magkaroon ng isang matuwid at bayaning kabataan na katulad mo. Talagang wala sa inaasahan ko. Ang mga taong nakatayo lang at nanunood sa ating pagkamatay ay pawang mga nilalang na walang puso. Sana ay kainin sila ng mga demonyong halimaw. Eileen. Si Ginoong ang ating tagapagligtas, paano mo siya nagagawang pagsalitaan ng ganito? Saway ng pangit na babae. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, walang masama. Si Miss Eileen ay prangka magsalita, halos kapareho ng isang kaibigan ko. Medyo may kinikilinggan lang ang mga salitang ito at medyo mabagsik. Hindi naman sa ayaw kang iligtas ng mga nakatatanda ko, pero kulang ang kanilang lakas kahit nahanda ang kanilang puso. Nakita mo rin, ang High Clarity Sect ay may 2 eksperto sa Transformation Realm. Kung magbabanggaan tayo, tiyak na matatalo ng malaki ang ating panig. Isa pa, ang lakas ng ating sekta ay mas mababa sa kanila. Lahat sila ay bahagi ng pangunahing puwersa ng kanilang sekta. Kung may anumang sakuna, hindi rin ito kakayanin ng sekta. Ang kaibigang tinutukoy ni Mateo ay natural na si Sandra. Maliban na lang, may ilang hindi pagkakasundo ang Eileen at si Sandra. Namimiss niya ang isang prinsesang ugali. Ramdam niya na ang galit ng Eileen na ito ay dahil pa rin sa walang pakialam na pagtingin ng Tranquil Cloud Sect sa kanilang mga problema. Sa totoo lang, sa mundo ng martial arts, ang mga ganitong uri ng panunumbat ay hindi talaga lohikal. Ang Eileen na ito ay tila isang baguhang bagong panganak na bagong solta, walang alam sa lahat ng bagay. Sinuri ni Eileen si Mateo at biglang nagsalita, sige, pinapatawad ko na sila. Binabawi ko na ang mga sinabi ko kanina. Hindi sila kakainin ng mga demonyong halimaw. Nang marinig ang mga salitang ito, kahit si Mateo pa iyon, hindi niya napigil ang matawa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, magpapasalamat ako kay Miss Eileen sa ngalan ng aking mga nakatatanda. Yumuko ang pangit na babae at humingi ng tawad, walang malay si Eileen. Ginoo, huwag po sana kayong sisihin. Tumawa ng mahina si Mateo at sinabing, si Miss Eileen ay prangka at malinaw kung ano ang dapat mahalin o kasuklaman. Bakit naman ako magagalit sa kanya? Habang nag-uusap, hindi mapigilan ni Mateo na hindi mapansin ang pangit na babae. Talagang hindi siya kaakit-akit tingnan. Pero hindi siya madidiskrimina ni Mateo dahil dito. Ang mga magulang at ang langit ang nagpapasya kung sino ang titingin sa kanya. Paano kaya magdedesisyon ang isang tao? Bukod pa rito, kahit na ang babaeng ito ay kasuklam-suklam, siya ay may mataas na kultura at matinong pananaw, banayad at mapagbigay. Ang kanyang mga kilos ay may kaaya-ayang katangian ng isang maimpluwensyang pamilya. Marahil, ang kanyang pinagmulan ay hindi dapat maging mahirap. Anong tinitingnan mo, bastos? Huwag mong isipin na pwede kang mag-isip ng hindi magagandang bagay dahil iniligtas mo kami. Malayo ka sa pamilya ko. Nang makita ni Eileen ang mga mata ni Mateo, agad siyang napuno ng sigla ng pakikipaglaban, parang isang inahing manok na pinuprotektahan ang kanyang mga sisiw, na para bang ang binibini ng kanyang pamilya ay isang walang kapantay na kagandahan. Hindi sinasadyang natawa si Mateo nang makita niya ang sitwasyon at sinabing, masyadong pinag-aaralan ni Miss Eileen ang mga bagay-bagay. Sa nakikita ko, mukhang masama ang katawan ng miss ng pamilya mo, kaya tiningnan ko pa siya ng ilang beses.
Isang bakas ng pagkamangha ang hindi sinasadyang sumilay sa mga mukha ni Eileen at ng pangit na babaeng iyon. Ngunit tusong sinabi ni Eileen, ang sama ng kutis ng binibini ng pamilya ko. Kahit ang isang hanggal ay nakakaalam na may sakit siya, hindi ba? Umiling si Mateo at sinabing, ang sakit ng binibini ng pamilya mo ay malamang hindi kasing simple ng mapatla at payat niyang kutis. Maalam ang isang ito sa medisina, maaari ko bang tingnan si binibini? Baka makatulong ako. Nagdududang tumingin si Eileen at naisip sa sarili kaya may napansin ang lalaking ito. Ikaw, isang maliit na martial artist ng Spirit Condensation Realm. Sa pinakamaganda, isa ka ring alchemy master. Ano ang nakikita mo? Maingat na sabi ni Eileen. Ngunit sinabi ng pangit na babae, dahil nakikita ng Ginoo na may sakit ang aking katawan, naniniwala akong natuto ka mula sa isang kilalang guro. Walang masama sa pagtingin dito. Gayunpaman, nakakita na ako ng maraming kilalang guro para sa sakit kong ito, ngunit lahat sila ay walang magawa tungkol dito. Kahit na sinabi niya iyon, iniabot ng pangit na babae ang kanyang maliit na kamay at inilagay ito sa harap ni Mateo. Nabahala si Eileen nang makita ito at sinabing, binibini. Ikinumpas ng pangit na babae ang kanyang mga kamay at sinabing, walang masama. Mabuti lang ang intensyon ni Mister. Sa palagay ko ay nagmula si Mister sa isang kilalang amo at nang makita niya ang aking mahinang katawan, nagsimula siyang mangati na subukan ang kanyang kakayahan. Hindi napigilan ni Mateo ang mapanganga nang marinig niya ito. Napatawa siya at sinabing, napakatalino ni Miss. Humanga talaga itong si Mateo. Sa husay ko sa paningin, makikita ko ang sakit ni Miss sa isang sulyap lang. Pero wala akong nakuha matapos ang mahabang paghahanap. Ang galing talaga nitong subukan ang kakayahan ko. Naisip ni Mateo na kahit nakakapangilabot ang hitsura ng babaeng ito, matalino at matino naman siya na para bang nauunawaan niya ang iniisip ng mga tao sa isang tingin lang. Ang mga alchemist ay pawang mga medical practitioner. Karaniwang gawain ang pagtulong sa mga tao na masuri ang kanilang karamdaman. Hindi na kailangang sabihin pa ang mga kakayahan ni Mateo. Para sa mga karaniwang sakit, kailangan lang niyang suriin ng bahagya bago niya ito matukoy. Pero kanina, matagal niyang tinitigan ang pangit na babaeng ito pero wala siyang nakuha. Talagang nakakainis na subukan niya ito. Pero nang marinig ito ni Eileen, may paghamak niyang sinabi, isa ka lang mababang ranggong alchemy master, ano ang pinagkukunwering kaya mo? Kahit na may dumating na alchemy grandmaster o alchemy king, maaaring hindi naman sila kasing arrogant mo, di ba? Sumulyap si Mateo kay Eileen ng saglit at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, medyo nabawasan ang sigla ng dugo ni Miss Eileen at medyo namumutla ang iyong kutis. Sa tingin ko ay nagtamo ka lang ng matinding pinsala sa loob ng katawan ilang buwan na ang nakalipas. Ngayon, kahit na gumaling na ang iyong mga pinsala, malamang ay hindi pa lubusang gumagaling ang nawalang blood essence. Ang Crow Orchid Ganoderma na hinihingi ng High Clarity Sect ay malamang na ibinigay ni Miss Eileen kay Miss Eileen para magamit sa pagpapanumbalik ng kanyang blood essence, tama ba? Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Eileen. Hindi naman talaga mali ang sinabi ni Mateo. Kung hindi pa gumagaling ang mga pinsala ni Eileen, natural lang na walang kahanga-hanga sa pagkakita ni Mateo dito. Pero halos magaling na ang mga sugat niya. Hindi talaga makikita ng karaniwang tao mula sa pangibabaw na nagtamo siya ng matinding panloob na pinsala ilang buwan na ang nakalilipas. Ang pinsala noong panahong iyon ay natural lamang na protektahan ang dalaga. Muntik na siyang mamatay dahil doon. Ngunit ilang buwan na ang lumipas mula noon. Halos gumaling na ang kanyang mga sugat, at ang kanyang kulang na blood essence ay halos gumaling na. Ang Crow Orchid Ganoderma na ito ay ginamit lamang upang patatagin ang kanyang pundasyon, palakasin ang kanyang espiritu upang maiwasan ang pag-apekto sa hinaharap na paglilinang. Kung titingnan sa labas, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Pero kahit na ganoon, agad pa rin itong nakita ni Mateo. Isang maliit at mababang ranggo na alchemy master ang talagang may ganoong husay sa paningin. Nagulat din ang pangit na babae nang sabihin niya, ang galing talaga ng paningin ni Mister. Tamang-tama ang sinabi mo. Mukhang hinusgahan namin ni Eileen ang mga tao batay sa kanilang hitsura at minamaliit namin si Mister. Humihingi ng paumanhin si Larissa kay Mister. Habang nagsasalita siya, muli siyang yumuko kay Mateo.
Nagmadaling kumilos si Mateo bilang suporta sa kamay at nakangiting sinabi, hindi kailangang maging magalang si Miss. Kaya pala, Larissa pala ang pangalan ni Miss. Ang ganda ng pangalan. Masyadong mabait si Mister. Hindi ko pa rin alam kung paano ko tatawagin si Mister, tanong ni Larissa. Sabi ni Mateo, ang apelyido nito ay Croswell. Ang unang pangalan ay may iisang salita, Ethan. Ako nga pala si Mr. Croswell. Kung gayon, pakiusap, Mr. Croswell, gawin mo ang diagnosis para kay Larissa. Habang sinasabi niya ito, iniabot muli ni Larissa ang kanyang maselang braso. Miss Eileen, pwede ko bang tulungan si Miss Larissa na tingnan ito? Hindi agad inabot ni Mateo ang tawag. Sa halip, hinarap niya si Eileen at nagtanong. Sumimangot si Eileen at pabulong na sinabi, pumayag na si Miss. Ano pang silbi kung hindi ako papayag? Humagalpak sa tawa si Mateo at iniabot ang dalawang daliri para ilagay sa palso ni Larissa. 273. Nang makita niya ang balingkinitan at magandang braso ni Larissa, hindi napigilan ni Mateo na mamangha. Ang kanyang braso ay may kintab at malinaw, parang pinong puting jade na gawa sa sebo na parang hindi ito nabibilang sa kaharian ng mga mortal. Ang braso na ito ay halos mailalarawan gamit ang salitang perpekto. Nang muling tingnan ang nakakapangilabot na tingin ni Larissa, nakaramdam si Mateo ng napakalakas na kaibahan. Nakaramdam ng matinding paghihinala si Mateo. Paano nangyaring lumitaw ang dalawang ganitong kalabisan sa isang babae ng sabay? Mr. Croswell. Nagpahayag ng paalala si Larissa. Saka lang nakabawi si Mateo at natawa ng alanganin. Pasensya na. Nawalan ako ng focus. Pagkatapos magsalita, ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at inalis ang mga nakakagambalang iniisip. Sinimulan niyang suriin si Larissa. Unti-unting nagdikit ang kilay ni Mateo, at lalong lumukot at lumalim. Nang makita ang hitsura ni Mateo, nagtanong si Larissa, may napansin ba si Ginoong Croswell? Sa pagkakataong ito, binitawan ni Mateo ang palso ni Larissa. Ang malambot na pakiramdam na iyon sa kanyang mga daliri ay hindi namamalayang nagpagulo sa kanyang isipan. Ang ganitong uri ng nakakaantig na sensasyon ay talagang nagtutulak sa mga tao na magbalik tanaw ng walang katapusan. Hindi mapigilan ni Mateo ang mapabuntong hininga. Paano nagkaroon ng ganitong mukha ang isang babaeng iyon? Nakakahiya. Nakita ni Eileen ang nagmamakaawang tingin ni Mateo at alam niyang lumilipad ang kanyang mga iniisip. Alam na alam niya ang tunay na kagandahan ng kanyang sariling pamilya batay sa kanyang karanasan. Nang makitang tahimik si Mateo, hindi napigilan ni Eileen na magsalita. Hindi ko masabi, di ba? Alam ko na. Isang maliit at mababang ranggong alchemy master na ginagaya ang ibang magagaling na master para mabasa ang palso. Maraming divine doctor ang tumingin sa sakit ng binibini ng pamilya ko at wala silang ideya. Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang tapang mo. Hindi ko rin alam kung paano mo kami niloko sa mga salitang yan kanina. Hindi siya inabala ni Mateo. Sa halip, tinanong niya si Larissa, naigalinang na ba si Miss Larissa ng Ocular Arts dati? Akala rin ni Larissa noong una ay mababaw lang ang kaalaman ni Mateo. Nang marinig niya ito, bigla siyang natauhan at tumango, tama. Simula pagkabata, nalinang na ni Larissa ang Ocular Arts. Tumango si Mateo at nagpatuloy sa pag-uusisa. Kung tama ang aking mga hula, malamang ay napakabilis na umusad ni Miss Larissa sa paglilinang ng Ocular Arts, tama ba? Tama. Nasabi ba talaga ito ni Ginoong Croswell? Maaari kayang. Itong kakaibang sakit ko ay may kaugnayan sa paglilinang ng Ocular Arts. Nagtatakang tanong ni Larissa. Binabasa lang ni Mateo ang palso niya. Sa sitwasyon kung saan hindi nagkusa si Larissa na ilabas ang kanyang kakayahan sa paningin, hindi ito matutukoy ni Mateo. Noon, alam ng mga alchemist na nag-diagnose sa kanya na nagsanay siya sa Ocular Arts. Pero hindi alam ni Mateo. Natuklasan niya na dati na pala itong mahilig sa Ocular Arts based lang sa pagbasa ng palso nito. Talagang kakaiba ang lalaking ito. Bukod pa rito, nang marinig ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Mateo, tila ang kanyang sakit ay may malakas na kaugnayan sa paglinang ng Ocular Arts. Hindi sinagot ni Mateo ang tanong ni Larissa at nagpatuloy sa pagtatanong, nalulungkot ba si Miss Larissa kada ilang buwan at nawawala ng gana tuwing may ginagawa ka? Sa oras na ito, tuluyan ng inalis ni Larissa ang anumang uri ng pagmamaliit at seryosong sinabi, tama.
Dati, ang ganitong sitwasyon ay nangyayari kada ilang buwan. Tumatagal ito ng 3 hanggang 5 araw sa bawat pagkakataon. Ngunit kamakailan lamang, ang oras sa pagitan ng sintomas na ito ay lalong yumiikli, ngunit ang oras na ito ay tumatagal ay lalong humahaba. Nag-imbita ang aking ama ng napakaraming sikat na doktor dahil dito, ngunit walang sino man ang nakakapag-diagnose ng sakit na ito. Hindi ko inakalang si Mr. Croswell ay may ganitong kakayahan pala sa murang edad na ito. Sa tabi, saan pa ba may bahid ng pagkamuhi mula kay Eileen? Matagal na niyang idiniin ang kanyang mga tainga para makinig ng mabuti. Nasa tabi niya mismo nang ma-diagnose ng mga tinatawag na sikat na doktor na si Miss. Pero walang makapagpaliwanag kung bakit. Pero bahagya lang nasuri ang batang ito at napakaraming bagay ang napapansin niya. Kung ikukumpara kay Mateo na ito, ang mga tinatawag na sikat na doktor na iyon ay talagang nasa ilalim ng kawalang galang. Sa panahong ito, habang pinapanood si Miss na pinahihirapan ng kanyang karamdaman, pakiramdam ni Eileen ay nararanasan din niya ito mismo. Pero ang kanyang pag-aalala ay pag-aalala lamang. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang gagawin. Kahit si Old Master ay walang magawa, ano ang magagawa niya? Nang marinig ang papuri ni Larissa, walang bakas ng tuwa sa mukha ni Mateo. Umiling siya at ngumiti ng mapait, si Miss Larissa ay talagang isang taong puno ng mga paradox. Natulala si Larissa. Nagtanong siya, anong ibig sabihin ni Mr. Croswell? Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, patawarin mo si Mateo sa pagiging bastos. Napansin ko na si Miss Lee ay may balat na parang yelo at mga buto ng jade, isang tanda ng matinding kadakilaan. Ngunit, hindi magkatugma ang inyong hitsura. Nakikita ko na si Miss Larissa ay may Moonlight Heavenly Eye Physique, na sumusulong ng napakabilis kapag nililinang ang ocular arts. Gayunpaman, dapat ay ang innate battle soul physique din ito. Blanko ang ekspresyon ng mga mukha ni na Larissa at Eileen. Malinaw na wala silang alam tungkol sa innate battle soul physique na ito. Mr. Croswell, anong klaseng spirit physique itong innate battle soul physique? Hindi pa ito naririnig ni Larissa noon. Mr. Croswell, sana'y maliwanagan mo kami, nagtanong si Larissa. Tumanggaw si Mateo at sinabing, sa panahong ito, kapag ang mga martial artist ay naglilinang, una nilang iniipon ang asensya, pagkatapos ay nililinang ang kaluluwa, at pagkatapos ay nagkakaroon ng kaliwanagan sa Tao. Ito ay nauugnay sa upper 3 realms, middle 3 realms, at lower 3 realms. Ang ganitong uri ng sistema ng paglilinang ay kumpleto na. Karamihan sa mga martial artists sa mundo ay tatahak sa landas na ito. Paulit-ulit na sabi ni Mateo. Lihim na namangha sina Larissa at Eileen. Hindi nila inakala na sa loob ng isang maliit na sekta ng Southern Domain, mayroong isang taong kayang isa-isahin ang sistema ng cultivation ng upper, middle, at lower 3 realm na parang paman ng kanyang pamilya. Pero, sabi nga, 100,000 taon na ang nakalilipas, may isang walang kapantay na makapangyarihang nilalang na nagtataglay ng innate battle soul physique. Tinahak niya ang landas ng paglilinang ng pagsasama ng espiritu at katawan at sa wakas ay nakapasok sa deity realm. Sinasabing ang mga taong nagtataglay ng ganitong uri ng spirit physique, ang kanilang mga katawan, at banal na kaluluwa ay unti-unting magsasama-sama, at makakamit ang walang kapantay na great Tao mula roon. Patuloy ni Mateo. Hindi makapaniwalang nalitaw si Larissa nang marinig niya ito. Ngayon lang siya nakarinig ng ganito kakilakilabot na spirit physique. At siya mismo ang may-ari ng ganitong uri ng spirit physique. Ang ibig mong sabihin ay, maliksi ang pag-iisip ni Larissa. Malinaw na nahulaan na niya ang sasabihin ni Mateo. Tumanggaw si Mateo at sinabing, tama. Ang Moonlight Heavenly Eye Physique ay isa ring deity realm physique. Bukod pa rito, ang cultivation ng Moonlight Heavenly Eye Physique ay nangangailangan din ng suporta ng Soul Force. Ibig sabihin, ang dalawang uri ng Spirit Physiques na ito ay sabay na pinupunit ang iyong Divine Soul. Hanggang sa isang araw, hahatiin nila ang iyong Divine Soul sa dalawa. Gayun din, ang iyong kasalukuyang mga sintomas ay hindi pa masyadong halata. Nahihilo ka lang at nanghihina. Kasunod nito, ang sakit ng iyong Divine Soul ay lalong lalakas. Ang ganitong uri ng pagkapunit ay magpapaisip sa iyo na sana ay namatay ka na.
Noong si Mateo ay tumatahak sa Spirit Condensation Realm, personal niyang natikman ang ganoong uri ng paghihirap na parang sinasaktan ng banal na kaluluwa. Ang ganitong pakiramdam ng pagkamatay na mas mabuti pa kaysa mabuhay ay sariwa pa rin sa kanyang isipan ngayon. Kung ang isang tao ay dumaranas ng ganitong paghihirap araw-araw, kahit ang isang lalaking bakal ay babagsak din, lalo na ang isang batang babae. At alam ni Mateo na kahit na isa kang Divine King Realm Powerhouse, sa ilalim ng ganitong paghihirap, kamatayan lang ang mararanasan mo sa huli. Alinman sa dalawang uri ng spirit physique na ito ay lubhang nakakatakot. Ngunit ang pagsamasamahin ng isang tao ng sabay ay nakamamatay. Nang marinig ni Eileen ang mga sinabi ni Mateo, agad na tumulo ang kanyang mga luha. Kalokohan. Talagang walang kwenta ang sinasabi mo. Hindi pa naririnig ang innate battle soul physique na ito. Paano mo nalaman? Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi ko rin akalain na makakatagpo ako ng ganitong uri ng espiritual na pangangatawan. Pero dahil sa pulso ni Miss Larissa kanina, hindi ko malinaw na naramdaman ang lakas ng pagkapunit at ang pagsipsip ng kanyang katawan sa banal na kaluluwa. Ang ganitong kalagayan ay eksaktong kapareho ng innate battle soul physique. Napakasensitibo ni Mateo sa soul force. Kahit napakaliit ng absorbing force sa katawan ni Larissa, napapansin pa rin niya ito. 274. Biglang pinunasan ni Eileen ang kanyang mga luha at sinabing, alam ko. Siguradong hinahanap-hanap mo ang kagandahan ng binibini ng pamilya ko, kaya mo sinasadyang sabihin yan. Oo. Hindi. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na ang ideyang yan. May iba nang gusto ang binibini ng pamilya ko. Nang magsalita si Eileen, lumambot ang ekspresyon ni Larissa. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malungkot na tingin. Natigilan si Mateo. Tiningnan niya ang mukha ni Larissa ngunit hindi nagsalita. Sa mukha nitong iyon, hindi naman nandidiri si Mateo, pero hindi naman sa puntong pinagnanasaan niya ang kagandahan nito, di ba? Anong kinalaman nito dito? Ang tiwala talaga ni Miss Eileen na ito sa miss ng pamilya niya. Kalimutan mo na si Larissa, kahit si Eileen mismo ay walang kaugnayan sa salitang kagandahan, di ba? Eileen, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Sa pagsulpot ko na ito, napakahirap ng tanggapin na hindi ako kinasusuklaman ni Mr. Crosswell. Anong klaseng kagandahan ang meron? Tinitigan ni Larissa si Eileen at galit na sinabi. Pero binibini, hindi mo nakita ang maalay niyang tingin kanina lang. Hindi pumayag si Eileen. Umiling si Mateo at walang magawang sinabi dahil pinaghihinalaan ni Miss Eileen ang motibo ko, isipin mo na lang na parang hindi ko sinabi. Hinihintay pa rin ako ng mga senior ko. Palam, mga binibini. Ang hindi pakikipagtalo ni Mateo ay hindi nangangahulugang wala talaga siyang init ng ulo. Masyado talagang makasarili ang Eileen na ito. Kahit hindi pa ako nakakakilala ng babae, hindi naman ako agad maaantig kapag nakakita ako ng ganito kagandang mukha, di ba? Kung magpapatuloy siya sa pagsasalita, hindi ba't ang pagliligtas niya sa mga tao dahil sa mabuting kalooban ay magiging lihim na motibo? Sandali lang, Ginoong Crosswell. Manahimik ka nga, Eileen. Pagtalikod ni Mateo para umalis, dali-dali siyang pinigilan ni Larissa. Binibining Larissa, binaril lang ako nitong si Crosswell. Isipin mo na lang na parang hindi mo narinig, sabi ni Mateo. Umiling si Larissa at sinabing, walang malay si Eileen. Bagamat hindi mataas ang kaharian ni Mister, ang antas ng iyong mga kasanayan sa medisina ay bihirang makita sa buhay ni Larissa. Matapang na tinanong ni Larissa si Mister, may solusyon ba itong problema ko sa pisikal na pangangatawan? Nag-isip sandali si Mateo at sinabing, gusto mo ba talagang marinig? Tumanggaw si Larissa at sinabing, ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan. Natural lang na gusto kong makinig. Pero halos hindi tayo magkakilala. Mapagkakatiwalaan mo ba talaga ako? Si Ginoong Crosswell ay mapagmataas. Hindi ko na lubos na nagpapasalamat si Larissa sa iyo, paano ako hindi magtitiwala kay Ginoo? Kung makikita ng iba ang mukha kong ito, tiyak na lalayo sila ng may paggalang. Ngunit isinugol ni Ginoong Crosswell ang kamatayan upang bumalik ng mag-isa at iligtas ako. Makikita na si Ginoong Crosswell ay matuwid. Isang taong mapagkakatiwalaan. Sabi ni Larissa. Kung ibang kabataan lang iyon, tiyak na matutuwa sila kapag narinig nila ang ganitong papuri.
Pero kalmado lang si Mateo. Kapag may ginagawa siya, ang tanging hangad niya lang ay mamuhay ng may pag-asa. Wala naman siyang pakialam kung magpapasalamat ba si Larissa, ang amo at alipin, o hindi. Maliban na lang, kalimutan mo na si Aileen ay walang utang na loob, gumawa pa siya ng mga walang basang haka-haka tungkol sa kanya. Hindi maiiwasang ikinagalit niya ito. Pero ang mga salita ni Larissa ay may parang simoy ng hangin at mahika ng ulan. Napakasarap sa pandinig ni Mateo habang nakikinig. Ang kaunting sama ng loob na iyon mula kanina ay naglaho rin na parang ulap. Napabuntong hininga muli si Mateo sa paghanga. Tila bukod sa medyo pangit ang mukha niya, masasabing perpekto rin itong si Miss Larissa sa ibang aspeto. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, sige. Dahil may tiwala sa akin si Miss Larissa, pag-uusapan ko na. Yumuko si Larissa at ngumiti ng may magiliw na pagsang-ayon, Larissa, salamat po, Ginoong Croswell. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, huwag kang magmadali sa pagpapasalamat. Sa totoo lang, ang isang bihirang makitang dalawahang espiritu na katawan tulad ng sa iyo ay talagang nakakaabala. Hindi na kailangang ipaliwanag ang kahalagahan ng banal na kaluluwa sa isang tao. Kung ang iyong banal na kaluluwa ay ganap na nahati sa dalawang bahagi, ang naghihintay lamang ay kamatayan. Habang pinag-uusapan ang buhay at kamatayan, hindi talaga nahahalata ang pag-asa ni Larissa. Kalmado siyang nagtanong, kung gayon, sa palagay ni Mister, gaano pa katagal mabubuhay si Larissa? Sandali na nagsuri si Mateo at sinabing, ito ay depende sa bilis ng paggising ng iyong innate battle soul physique. Kung mabilis ito, 3 hanggang 5 taon. Kung mabagal, mga 10 taon o higit pa. Natulala si Larissa. Gising na. Tumanggaw si Mateo at sinabing, tama. Dapat nitong mga nakaraang taon pa nangyari ang sintomas mo, di ba? Tumanggaw si Larissa at sinabing, oo. Mga 3 taon pa. Kung gayon, tama iyan. Ang innate battle soul physique na ito ay hindi agad nakukuha pagkatapos ng kapanganakan, kundi nagigising sa pamamagitan ng mga postnatal trigger. Kapag nagising na ito, ang ganitong uri ng spirit physique ay automatikong magsisimulang pagsamahin ang banal na kaluluwa, hanggang sa ang espiritu at laman ay maging isa. Ang spirit physique na ito ay lubhang kahanga-hanga. Sa proseso ng pagsasama ng espiritu at laman, ang bilis ng cultivation ng taong nagtataglay ng spirit physique ay lalong bumibilis at hindi magkakaroon ng anumang bottleneck hanggang sa bago makarating sa deity realm. Paliwanag ni Mateo. Huminga ng malalim si Larissa at sinabing, ibig sabihin, kahit tumigil ako sa pag-cultivate ngayon, pupunitin pa rin ng innate battle soul physique na ito ang aking divine soul. Tumanggaw si Mateo at sinabing, kung hindi ka kabilang sa Moonlight Heavenly Eye Physique kundi sa ibang mga espiritu, ang ganitong uri ng pagsasama ng espiritu at laman ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa iyo. Ngunit ang cultivation ng Moonlight Heavenly Eye Physique ay nangangailangan ng tulong ng Soul Force kasabay nito. Dumaan ka na sa napakaraming taon ng cultivation. Ang iyong Soul Force ay ganap ng nasanay sa Moonlight Heavenly Eye Physique. Kaya, napangiti ng mapait si Larissa nang marinig ito at sinabing, hindi ko akalain na mangyayari pala sa akin ang ganoong bagay. Kung gayon, Mr. Croswell, maliligtas pa ba ako? Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, mayroon akong paraan na maaaring makatulong sa panganib ni Miss Larissa. Pero sa totoo lang, walang gaanong pagkakaiba sa pagsasabi nito o hindi, dahil hindi kita matutulungan ngayon. Lumabo ang mga mata ni Larissa, ngunit sinabi pa rin niya, Mr. Croswell, pakipaliwanag naman po. Tumanggaw si Mateo at sinabing, may alam akong isang uri ng mystic art ng banal na kaluluwa, kapag dinagdagan ng isang uri ng tier 8 medicinal pill, ay kayang hatiin ang banal na kaluluwa sa dalawa para sa individual na cultivation. Hanggat kayang hatiin ni Miss Larissa ang banal na kaluluwa sa dalawa at isama ang isang bahagi ng banal na kaluluwa sa magkabilang mata, ang krisis ng espiritu at laman ay natural na madaling malulutas. Nagliwanag ang mga mata ni Aileen nang marinig niya ito. Kung ganoon nga, hindi mo ba kami pwedeng turuan ng mystic art at formula ng Pildores tungkol sa banal na kaluluwa? Nanlaki ang mga mata ni Larissa at sa wakas ay nakapagsalita ng banayad na galit, Aileen.
Kahit pa ito ay ang mystic art ng Divine Soul o ang formula ng Tier 8 medicinal pill, napakahalaga ng mga ito. Ang paghingi ni Eileen ng ganito ay malinaw na isang bawal. Sa ganitong bagay, kahit ang mga taong malapit sa isa't isa ay mahihirapang magtanong, lalo na kung hindi sila magkakilala. Tumulo ang mga luha ni Eileen sa lupa, at lumuhad siya sa harap ni Mateo ng malakas, habang umiiyak, Mr. Croswell, humihingi ng tawad si Eileen sa iyo. Alam ni Eileen na napakabilis ng ganitong kahilingan, pero si Miss ay isang taong may mapait na buhay. Ayaw talaga ni Eileen na makita siyang pumanaw ng ganito. Nagmamakaawa ako sa iyo, kawan mo siya at iligtas mo siya. Nang makita si Eileen sa ganoong paraan, hindi sinasadyang tumulo ang mga luha ni Larissa. Bumantong hininga si Mateo at inalalayan si Eileen, sabay sabing, hindi kailangang gawin ito ni Miss Eileen. Para sa kaligtasan ng mga tao, ako, si Mateo, ay hindi kailanman tatanggi. Walang masama kung ibibigay ko sa inyo ang Divine Soul Mystic Art at Tier 8 Pill Formula. Natatakot lang ako na kahit ibigay ko pa ang mga ito sa inyo, hindi rin ninyo mapipino ang medicinal pill. At kung wala ang medicinal pill, ang paglinang ng ganitong uri ng Divine Soul Mystic Art ay lubhang mapanganib. Paano? Hanggat mayroon tayong formula ng tableta, hindi ba natin maaaring pinuhin ang gamot na tableta? Akala ni Eileen ay naghahanap ng dahilan si Mateo at ayaw niyang isuko ang banal na kaluluwang mystic art at formula ng tableta. Nagatubili si Mateo ng ilang sandali, ngunit sa wakas ay sinabi pa rin, sige. Dahil hindi naniniwala sa akin si Miss Eileen, ibibigay ko sa inyo ang Divine Soul Mystic Art at Pill Formula. Pero Miss Larissa, dapat ninyong tandaan, hindi ninyo talaga maaaring linangin ang Divine Soul Mystic Art kung hindi ninyo mapipino ang pill. 275. Hindi makapaniwala sina Larissa at Eileen sa kanilang narinig. Talaga bang basta-basta na lang ito ipinaalam ni Mateo? Ito ay isang Divine Soul Mystic Art at Tier 8 Pill Formula. Kahit sa Divine Realm, ang dalawang bagay na ito ay kayang magpabaliw sa napakaraming tao. Napakadali lang ba itong naibigay ni Mateo? Mr. Croswell, hindi ka naman. Nagbibiro sa amin, di ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Larissa. Alam din ni Mateo ang bigat ng dalawang bagay na ito. Makatuwiran din ang reaksyon ng kabilang panig. Walang pag-aaksaya ng hininga, kumuha si Mateo ng dalawang blankong jade slip at itinatak ang Divine Soul Mystic Art at Tier 8 Pill Formula sa dalawang jade slip na ito. Hindi naman sa walang tiwala si Mateo sa inyong dalawang binibini, sadyang masyadong mapanganib ang bagay na ito para kay Mateo. Gusto ko sanang manampa kayong dalawang binibini ng isang panunumpa ng langit. Ang pinagmulan ng dalawang jade slip na ito ay hindi dapat malaman ng pang-apat na tao. Makatuwiran din ito. Sina Larissa at Eileen ay parehong nanumpa ng isang makalangit na sampaang daw, pagkatapos ay ibinigay ni Mateo ang jade slip kay Larissa. Hawak ni Larissa ang dalawang jade slip at tinitigan si Mateo ng may pagkailang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang totoo ito. Bumantong hininga rin si Mateo sa sarili at naisip na muling lumitaw ang dating kahinaang ito. Hindi kailanman nagkaroon ng gaanong pagtutol si Mateo sa ganitong uri ng bagay tulad ng pagpapagaling ng mga sakit at pagliligtas ng mga tao. Sa kanyang nakaraang buhay, madalas gawin ni Mateo ang ganitong bagay. Ang mga pumupunta sa kanyang tahanan upang magmakaawa, hanggat hindi sila mga karumaldumal na kriminal, ay sisikapin niyang pagalingin ang mga ito. Sa isang banda, ito ay dahil sa kabaitan ng kanyang doktor. Sa kabilang banda, ito ay dahil nahihirapan siyang pigilan ang pagsubok sa kanyang mga kasanayan. Sa kaharian ni Mateo, ang pagsupil sa isang uri ng komplikado o bihirang sakit ay isang bagay na may kasamang napakalaking pakiramdam ng tagumpay. At ang kanyang antas ng alchemy daw ay umunlad din sa prosesong ito. Sa buhay na ito, ang personalidad ni Mateo ay sumailalim na sa napakalaking pagbabago. Ngunit kahit gaano pa siya magbago, si Mateo ay si Mateo pa rin. Ang mag-asawang Panginoon at alipin na ito ay may mga pusong dalisay. Malinaw na hindi sila mga kasuklam-suklam na individual. Natural lamang na hindi rin mapigilan ni Mateo na subukan ang kanyang mga kakayahan.
Bukod pa rito, sa harap ng pangit na mukhang Larissa na ito, na hindi alam kung bakit, mas lalong lumawak ang habag ni Mateo. Kahit ibigay niya ang formula ng tableta kay Larissa, imposibleng mapino pa rin ito ang gamot. Ang medicinal pill na ito ay hindi isang formulang nabibili sa kalye, kundi ang formulang gawa mismo ni Mateo. Ito ay tinatawag na Rain do Soul Immersion Pill. Mapapaganda lamang ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakaibang pamamaraan. Bukod pa rito, ang formula ng Pildores na ito ay mayroong napakabihirang pangunahing sangkap. Kahit sa Divine Realm, ito ay napakakaunti rin. Sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo, handa ang kanyang puso, ngunit halatang kulang ang kanyang lakas. Ngumiti si Mateo at sinabing, naibigay na ang mga gamit kay Miss Larissa. May mga importanteng bagay pa itong si Crosswell, kaya aalis muna ako. Makakainom pa si Miss Larissa ng mas maraming Divine Soul Nourishing Medicinal Pill sa hinaharap. Sa ganitong paraan, maaantala nito ang pagsabog ng Divine Soul Tearing. Nag-iwan ako ng bakas ng Divine Soul sa Jade Sleep na ito. Sa hinaharap, kung sapat na ang lakas ko, natural lang nahahanapin ko si Miss Larissa. Pagkatapos magsalita, lumingon si Mateo pakaliwa ng walang anumang pag-aatubili. Bilang mga kakilala lamang, ang paggawa ng ganito kalaki ay limitasyon na niya. Kung tungkol sa kung kaya ni Larissa maghintay hanggang sa araw ng kanyang paglaki, hindi iyon isang bagay na kayang kontrolin ni Mateo. Nakikita ni Mateo na ang pagkakakilanlan ng dalawang taong ito ay malamang nakakaiba. Ang kanilang pamilya ay maaaring may koneksyon sa Divine Realm. Kung ordinaryong tao lang ito, kapag narinig ang pangalang Tier 8 medicinal pill, malamang ay matitigilan na sila at atras na. Binibini, bakit hindi tayo magmadaling bumalik? Hindi dapat maantala ang iyong karamdaman. Pag-alis ni Mateo, pagmamakaawa ni Eileen. Pero umiling si Larissa at sinabing, ang pagbabalik ay parang paglakad diretso sa patibong. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa labas. Pero, walang pero. Isa pa, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mateo kanina? Ang formula ng tableta na ibinigay niya, hindi kayang pinuhin ng ibang tao. Pakiramdam ko ay totoo ang sinabi niya. Sabi ni Larissa. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Sundan mo siya. Isa lamang maliit na martial artist ng Spirit Condensation Realm, ano ang dahilan kung bakit ko siya sinusundan? Umiling si Larissa at sinabing, hindi simple ang binata na ito. Alam talaga ng isang martial artist ng Spirit Condensation Realm ang formula ng tableta para sa isang Tier 8 medicinal pill. Hindi ba't kakaiba ito para sa iyo? Ah, totoo pala ang sinabi ni Miss. Kanina lang, ang sakit mo lang ang inaalala ko at nakalimutan ko na ang puntong ito. At saka, ang galing talaga ng batang ito sa paglabas ng mga kakaibang bagay. Nakikita niya ang aking Moonlight Heavenly Eye sa isang sulyap lang, kaya ang kanyang diagnosis ay dapat na nasa tamang kondisyon. Sa ganoong antas, kahit na nasa Divine Realm pa, bihira itong makita. Alinman sa dalawa, wala rin tayong magagawa sa walang hanggang mundong ito. Bakit hindi natin tingnan kung anong klaseng misteryosong tao itong si Mateo, sabi ni Larissa. Sige. Kung ganoon, makikinig ako kay Miss. Tumanggaw si Larissa. Pero mag-ingat ka sa pagkakataong ito. Huwag mong ibunyag ang kinaroroonan namin. Ganito lang, sa sitwasyong wala siyang kaalam-alam tungkol dito, dalawang maliliit na buntot ang nakasunod sa likuran ni Mateo. Nang matagpuan ni Mateo si Chester at ang iba pa ayon sa mga koordinasyon, narating na nila ang pasukan ng mistikong kaharian. At sa oras na ito, ang 7 sa 8 dakilang sekta ay dumating na. Tanging ang pinakamalapit na Heavenly Sky sect lamang ang hindi pa dumarating. Nang makitang ligtas na nakabalik si Mateo, nakahinga rin ng maluwag si Chester. Junior Apprentice Brother Crosswell, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Julian. Nakaramdam ng init sa puso ni Mateo at sinabing, nasabi ko na naaasikasuhin lang ang ilang maliliit na bagay. Hindi kailangang mag-alala si Senior Apprentice Brother mo. Haha, mabuti naman at maayos ang lahat, mabuti naman. Oh, Mateo, magpahinga ka muna. Pagkatapos makarating ng mga tao ng Heavenly Sky Sect, maaari na tayong pumasok sa Mystical Realm. Nang makitang bumalik si Mateo, halatang maganda ang mood ni Chester.
Tumanggaw si Mateo at akmang hahanap na sana ng mauupuan at mapagpahingahan ng may isang grupo ng mga tao na hamarang sa kanyang daan. Hindi ang iba, kundi ang grupo ng High Clarity Sect mismo. Bakit ngayon lang dumating ang batang to? Saan siya nagpunta ngayon lang? Ang nagsalita ay si Fredo. Tinanong niya si Chester. Punong-puno na ng galit si Chester noong una. Nang makitang kinukutya siya ni Fredo, malamig siyang ngumiti at sinabing, "Ano? Kailangan ko pa bang magulat sa High Clarity Sect mo kung may gagawin ang mga disipulo ko ng Tranquil Cloud Sect?" Sa simula, ang iba't ibang malalaking sekta ay may kanya-kanyang lugar para magpahinga. Agad na lumingon ang mga tauhan ng ibang sekta nang magharap ang 2 taong ito. Nang makita ni Fredo na matigas ang ulo ni Chester, lalo siyang nadismaya nang sabihin niya, "Sa simula, hindi mo kailangang magulat sa amin." Pero ang Crow Orchid Ganoderma na nakuha ng High Clarity Sect ko ay biglang nawala. Hinala ko ay ninakaw ito ng disipulo mong ito. Sa totoo lang, natural lang na hindi inisip ni Fredo na si Mateo ang misteryosong taong iyon. Sinasamantala niya ang pagkakataong ito para maghanap ng gulo. Isang pato na dama po sa kanyang mga kamay ang lumipad palayo. Ikinagalit ito ni Fredo. Nagkataon din na nakita niya si Mateo na huling bumalik sa kanyang koponan kanina, kaya malinaw na sinamantalan niya ang pagkakataon para kumilos. Napakasimple lang ng kanyang layunin, ang mangikil ng kaunti mula sa Tranquil Cloud Sect. Kahit wala silang kasing halaga ng Crow Orchid Ganoderma, kailangan pa rin nilang kumuha ng quasi tier 4 na medicinal herb, di ba? Hindi niya talaga akalain na ang sumire sa mga gawain ng High Clarity Sect ay si Mateo mismo. Ang kanyang malalakas na pamalo ay tumama pa nga sa salarin. Maliban na lang, puro kalokohan lang ang sinasabi niya tungkol sa kung anong Crow Orchid Ganoderma na nasa kamay na niya pero ninakaw ng kung sino. Para itong pagwisik ng maruming tubig sa Tranquil Cloud Sect. Hindi rin alam ni Chester at ng iba pa ang nangyayari. Pero alam nilang tiyak na nagtagumpay si Mateo. Ngunit dahil sa kalokohan ni Fredo, tumanggi si Chester na paniwalaan ito kahit nabugbugin pa siya hanggang mamatay. Napakawalang saysay. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan mo, Mateo, isa lamang siyang martial artist ng Spirit Condensation Realm. Kaya ba niyang magnakaw ng kahit ano sa harap ninyong dalawa na makapangyarihang eksperto sa Sea Transformation Realm? Pero tumawa ng mapang-uyam si Fredo at sinabing, totoo na isa siyang martial artist ng Spirit Condensation Realm, pero sino ang nakakaalam kung dalubhasa siya sa mga pamamaraan ng pagnanakaw at alam lang kung paano magnakaw ng mga bagay. Kung ganoon nga, kailangang mag-ingat ang lahat. 276. Alam ng mga tauhan ng Tranquil Cloud Sect ang katotohanan, ngunit hindi alam ng mga miyembro ng ibang sekta ang katotohanan. Maraming tao ang nagpakita ng pag-iingat nang marinig ang sinabi ni Fredo. Ang pamamaraan ng pagnanakaw na ito, kapag nalinang sa isang napakataas na antas, ay kahalintulad din ng nakakatakot. Ang pagtawid sa kaharian upang nakawin ang mga gamit ng ibang tao ay hindi isang hamon. Ikaw. Paninirang puri ito. Nanginginig si Chester sa galit. Dahil sa ganitong pag-uudyok ni Fredo, maaaring maging target ng pampublikong pagpuna ang Tranquil Cloud Sect. Lalong tataas ang panganib ng biyaheng ito. Sinira. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin, saan napunta itong disipulo mo ng Spirit Condensation Realm bago ito. Noong nagkita tayo kanina, kasama pa rin siya sa iyong koponan. Pero pagdating natin dito, hindi natin siya nakita sa buong oras. Malamig na tumawa si Fredo. Pumunta siya para asikasuhin ang ilang bagay. Nauutal na sabi ni Chester, ngunit sinubukan pa ring ipagtanggol ito. Aasikasuhin ang mga bagay-bagay. Aasikasuhin ang mga bagay na mahalaga. Pagnanakaw ng mga bagay-bagay. Nagpatuloy si Fredo sa pag-atake. Si Chester ay isang bihasa at maingat na tao, ngunit wala siyang talento sa pagsasalita. Pinilit ni Fredo sa oras na ito, ngunit nauutal at hindi makapagsalita, ang hitsura ay tila mas lalo pang nagmukhang nakokonsensya. Sa pagkakataong ito, lumapit si Mateo at pinagsalikop ang mga kamay kay Fredog, sabay sabing, maaari ko bang itanong sa senior na ito kung ang pangunahing paraan ng cultivation sa iyong High Clarity Sect ay ang Mountain Shaking Divine Skill? Natigilan si Fredo. Agad niyang sinabi ng may paghamak, ignorante.
Sa Southern Domain na ito, sino ang hindi nakakaalam na ang pangunahing paraan ng cultivation ng aking High Clarity sect ay ang High Clarity Imperial Reverence Law. May panghihinayang na tingin si Mateo habang sinasabi, ganito to, sayang naman talaga. Kayang-kaya pang yanijin ng balat ng senior ang Cloud Dream Mountain Range na ito, pero hindi ba't ang ganitong divine skill ang pangunahing paraan ng cultivation ng High Clarity sect mo? Hahaha. Nang marinig ang sinabi ni Mateo, napayakap ang lahat sa kanilang mga tiyan at humagalpak sa tawa. Ngayon lang, sinabi ni Fredo na nalinang ni Mateo ang mga kasanayan sa pagnanakaw. Sa pagkakataong ito, sumagot si Mateo na ang balat ng High Clarity sect ay makapal. Ang paghihiganti na ito ay talagang matalas. Lahat ay may ideya na tungkol sa ugali ng High Clarity sect. Sila ay mga taong nambubuli sa mababait na tao at natatakot sa masasama. Prangkang sinasabi, parang walang hiya lang. Angkop na angkop ang paglalarawang ito kay Mateo. Ang mukha ni Fredo ay naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Mahina niyang sinabi, Brat, hinahanap mo ba ang kamatayan? Para talagang sir ang aking High Clarity sect. Sira. Bilang isa sa 8 dakilang sekta, kayo ay talagang nagnakaw sa 2 mahihinang babae sa highway. Wala na kayong kahihiyan. Pero tila nabigo kayo sa huli, o baka nagtagumpay kayo at gusto ninyong umani ng mas maraming benepisyo. Ano man ang sitwasyon nito, ang inyong mountain-shaking divine skill ay talagang nalilinang ng sapat na lakas. Pagkatapos ninyong makapasok sa Mystic Realm, kailangan ninyo itong pigilan ng kaunti. Huwag din ninyong guluhin ang Mystic Realm, mahinang sabi ni Mateo. Ang 6 na iba pang malalaking sekta ay kasalukuyang nakatingin dito. Maraming tao ang humajejek nang marinig ang sinabi ni Mateo. Ang mga matatanda at disipulong ito ay pawang matatalinong tao. Ang enerhiya ng asensya ni Mateo ay malalim at walang bahid. Hindi siya isang taong lumalakad sa kakaibang landas. Bagkus, ang High Clarity sect ang hindi kailanman naging maganda ang reputasyon. Kung sino ang tama at kung sino ang mali, lahat ay may hula sa kanilang mga puso. Nagalit ng husto si Fredo nang marinig niya iyon at sinabing, magaling. Talagang mahusay. Isang matigas na buto ang lumabas mula sa Tranquil Cloud sect. Ngayon, tutulungan kitang paluwagin ang iyong mga litid at buto. Tumigil. Akmang kikilos na si Fredo nang may malamig na boses na dumaan. Lumingon ang lahat para tumingin. Dumating pala ang mga tauhan ng Heavenly Sky sect. Tunay ngang karapat-dapat ang Heavenly Sky sect sa nangungunang dakilang paksayon ng Southern Domain. Nagpadala sila ng halos 20 katao sa biyaheng ito. Ang mga elder pa lang ng Sea Transformation Realm ay umabot na sa 3. Ang ganitong uri ng hanay ay maituturing na maluho sa pagkakataong ito ngayon. Si Zuriel na dating miyembro ng Tranquil Cloud sect bilang isang sugo ay nakakagulat na naruroon sa pangkat ng Heavenly Sky sect. Nakita ni Zuriel si Mateo na kasalukuyang kaharap si Fredo at hindi sinasadyang sumulpat ang kanyang intensyong pumatay. Ngunit ang 8 sekta ay natipon na ngayon. Ito ang eksaktong oras para ipakita ng Heavenly Sky sect ang biyaya ng isang dakilang sekta. Malinaw na hindi ito isang magandang pagkakataon para gumawa ng kanyang hakbang. Kapag nakapasok na siya sa mystical na kaharian, tiyak na kailangan niyang patayin si Mateo. Pagkatapos ng insidente kanina, si Mateo ay naging heart demon na ni Zuriel. Kapag ipinanganak ang isang heart demon, magkakaroon ito ng napalaking epekto sa cultivation ng isang martial artist. Bagamat nakabawi na ang lakas ni Zuriel sa orihinal nitong pamantayan pagkatapos ng isang panahon ng paggaling, ang kahirapan sa pagpasok sa Crystal Formation Realm ay tumaas ng husto. Siyempre, ang talento ni Zuriel ay kahanga-hanga. Hindi siya kayang talunin ng 5th level Crystal Formation Realm. Ngunit ang problema ay ang layunin ni Zuriel ay ang Soul Sea Realm. Kung hindi niya maaalis si Mateo at mabubunot ang Heart Demon na ito, kapag nakalusot siya sa Soul Sea Realm sa hinaharap, hindi niya talaga matatawid ang makalangit na kapigatian. Kaya kahit anong mangyari, kailangan mamatay ni Mateo. Dumating ang grupo ng Heavenly Sky sect sa harap ng lahat sa isang makapangyarihang pormasayon. Lumapit ang isa sa mga elder at sinabing, ang 2 sekta ninyo ay pumunta sa Cloud Dream Mountain Range upang galugarin ang mistiko na kaharian. Ngayon, pinagpapawisan na kayo bago pumasok sa mistiko na kaharian.
Mukhang hindi ito maganda, di ba? Bigyan ninyo ng mukha ang matandang ito, kahit ano pa ang sama ng loob ng High Clarity Sect at Tranquil Cloud Sect, maghintay kayo hanggang matapos ito. Ang taong ito ang elder ng Heavenly Sky Sect na may pinakamataas na seniority sa biyaheng ito. Ang pangalan niya ay John Woo. Ang paghinto, kanina ay ang sigaw niya. Hindi sa gusto niyang makialam sa buhay ng iba, kundi dahil ayaw niyang makakita ng mga panloob na alitan bago pumasok sa mahiwagang kaharian. Ang pagkatagpo ng napakaraming piling tao mula sa ibang sekta ay parang pagkuha ng mga pamangwit ng kanyan. Kung may mga mamamatay at masasawi sa labas, hindi ba't mas kaunti ang mga pamangwit ng kanyan? Sa ganoong paraan, ang mga panganib na haharapin ng kanilang mga disipulo ng sekta ay lubhang tataas. Sa mga nakababatang henerasyon, ang lakas at potensyal ng mga disipulo ng Heavenly Sky Sect ang siyang pinakadakila. Hanggat mayroon pa ring mga kagamitang ito, ang kanilang Heavenly Sky Sect ay makakakuha ng pinakamalaking benepisyo sa mistiko na kaharian. Paano sila hahayaang magkaroon ng mga panloob na tunggalian? Nang makita ni Fredo si John Woo, agad siyang nagiba ng mukha at sinabing may masiglang ngiti, kaya, ang paglalakbay na ito para sa Heavenly Sky Sect ay nasa ilalim ng pamamahala ni Brother Woo. Tiyak na ibibigay ang mukha ni Brother Woo. Habang nagsasalita siya, muling humarap si Fredo kay Mateo at malamig na sumangot, ituring mong maswerte ka, Pump. Pagkalabas natin sa mistiko mong kaharian, abangan mo kung hindi ko pupunitin ang bibig mo. Pero kailangan mo munang lumabas mula sa loob. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi, kung gayon, kailangan kong magpasalamat ng malaki kay Senior Mountain Shaker sa pagpapakita ng awa. Hindi ko alam kung makakalabas ako o hindi, pero baka hindi talaga makalabas si Senior. Hindi ito sineryoso ni Fredo. Natawa siya, kailan pa kaya lumitaw ang isang lalaking may malaswang dila sa inyong Tranquil Cloud Sect? Sana ay makalabas ka. Kung hindi, sino ang hahanapin ko para ilabas ang galit na ito? Tiningnan ni John Woo ang hindi maintindihang ngiti ni Mateo at hindi sinasadyang nagulat sa loob-loob niya. Posible kayang may alam ang batang ito. Zuriel, noong pumunta ka sa Tranquil Cloud Sect, wala ka namang sinabing kalabisan, di ba? Bakit pakiramdam ko ay may alam ang batang ito? Ibinahagi ni John Woo ang kanyang boses kay Zuriel. Sumagot si Zuriel, paano nangyari iyon? Sinunod ko ng husto ang mga salita ng Sect Master sa Tranquil Cloud Sect. Siguro masyado akong sensitibo. Tugon ni John Woo. Hindi pinayagan ng mystical na kaharian na ito ang pagkakaroon ng kapangyarihang higit pa sa Crystal Formation Realm. Isa rin itong sikreto na nalaman lamang ng Heavenly Sky Sect sa pamamagitan ng pag-aalay ng isang elder. Paano kaya malalaman ng ibang mga sekta? Nagsakripisyo ang Heavenly Sky Sect ng isang elder ng si Transformation Realm ngunit hindi rin nila nais na maging madali ang buhay ng ibang mga sekta. Kaya naman, itinago nila ang impormasyong ito at hinikayat ang ibang mga sekta na magpadala ng mga elder ng Sea Transformation Realm para sumunod. Hanggat ang mga elder na ito sa Sea Transformation Realm ay gumagamit ng lakas na higit pa sa Crystal Formation Realm sa loob, mamamatay sila ng walang libingan. 277. May masamang intensyon ang Heavenly Sky Sect ngunit hindi nila alam na matagal na pala silang nalilinlang ni Mateo. Matagal nang ipinaalala ni Quinley kay Chester bago pa man sila umalis. Pero, kailangan pa ring maging maingat ng kaunti si Elder Woo sa batang ito. Pagkatapos makapasok sa mystical na kaharian, dapat natin siyang patayin hanggat may pagkakataon. Ibinahagi ni Zuriel ang kanyang boses upang ipaalala kay John Woo. Yung batang lalaki mula sa 7th level Spirit Condensation Realm. Tama, siya yung batang pahirap sayo. Wala akong nakikitang espesyal sa kanya. Walang pakialam si John Woo. Kahit na magamit niya lang ang lakas ng Peak Crystal Formation Realm, napakadali pa rin pumatay ng isang 7th level Spirit Condensation Realm. Napakakakaiba ng batang ito. Kapag nabigyan siya ng pagkakataon, tiyak na magiging malaking banta siya sa aking Heavenly Sky Sect sa hinaharap. Dapat mag-ingat si Elder Woo na huwag siyang maliitin. Mariing pinigilan ni Zuriel ang pagkadismaya sa kanyang puso at muling ipinaalala. Pero sumagot si John Woo, huwag ka nang magsalita pa, Zuriel. Alam ko na ang gagawin. Mga disipulo ka ni Grand Elder Chi.
Paano ka naman natakot ng ganoon sa isang maliit na 7th level spirit condensation realm? Sa sobrang galit ni Zuriel ay nagngalit ang kanyang mga ngipin, pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang puso at hindi na nagsalita pa. Bata pa siya, ngunit ang kanyang katayuan ay hindi mababa kay John Woo. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, maraming matatanda ang sumusuyo sa kanya sa Heavenly Sky Sect at marami ring matatanda ang naiinggit sa kanya. Ang John Woo na ito ay malinaw na kabilang sa huli. Mukhang ang pagpatay kay Mateo ay maaari lamang mangyari ayon sa idinidikta ng mga pangyayari. Sa sandaling ito, ayaw na ring makipagtalo ni Mateo kay Fredo. Hanggat papasok sila sa mahiwagang kaharian, mamamatay na sa kalaunan si Fredo. Nang makitang pansamantalang tumigil sa pagpapaputok ang High Clarity Sect at Tranquil Cloud Sect, labis din na natuwa si John Woo. Ngayon, inaanyayahan ng aking Heavenly Sky Sect ang lahat ng narito na sama-samang galugarin ang mastiko na kaharian. Umaasa ako na lahat ay maaaring tumawid sa ilog sa iisang bangka at magtulungan. Ang mga panganib ng mastiko na kaharian na ito ay naipaalam na sa lahat ng maaga. Mag-ingat na huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ninyong makapasok sa mastiko na kaharian, bawat isa sa inyo ay maaaring maghanap ng mga likas na kayamanan ng mag-isa. Anumang bagay na makuha ninyo ay magiging inyo. Ang aking Heavenly Sky Sect ay hindi kukuha ng kahit isang bagay. Malakas na sabi ni John Woo sa lahat. Pagkasabi ng mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan. Palaging sinasamantala ng Heavenly Sky Sect ang bawat pagkakataon para sa kanilang kapakanan. Lalo na sa pagkakataong ito sa kanilang teritoryo, maraming sekta ang naghanda na para sa isang pagtanggal mula sa Heavenly Sky Sect. Pero napagdesisyonan din nila na kung magiging masyadong malaki ang bawas, atras sila at hindi na gagawin ito. Bukod pa rito, sa pagkakataong ito ay ang Heavenly Sky Sect ang nagkusa na imbitahan sila. Malamang, hindi sila lalampas sa inaasahan, kaya naman napagkasunduan nilang magkasamang tuklasin ang mahiwagang kaharian sa pagkakataong ito. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang Heavenly Sky Sect ay talagang walang gusto kahit isang bagay. Elder Woo, hindi ka nagbibiro sa amin, di ba? Tanong ng isang tao na may pag-aalinlangan. Oo, Elder Woo. Huwag ka nang magsalita ng mga mabubulaklak na salita ngayon, sumuko ka na pagkatapos nating umalis. Elder Woo, kung gusto mong tumanggap ng tulong, linawin mo na agad. Kahit papaano ay may kutob na ang lahat. Ang pag-uudyok ng gulo na tulad nito ay nakakapagpabalisa sa atin. Biglang itinuro ni John Woo ang kalangitan at nanumpa, ako, si John Woo, ay nanunumpa ng isang panunumpa ng langit na daw ngayon, ang paggalugad sa mahiwagang kaharian sa pagkakataong ito, ang aking Heavenly Sky Sect ay hindi hihingi ng hiwa mula sa ibang mga sekta pagkatapos lumabas. Kung lalabagan ko ang panatang ito, maaari akong mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ang hindi inaasahang galaw na ito mula kay John Woo ay labis na ikinagulat ng lahat. Ano ito? Maaari kayang talagang nagbago ang personalidad ng Heavenly Sky Sect. Kahit ano paman, nanumpa na si John Woo sa kanyang langit. Natural na wala ng pag-aalinlangan ang mga tao. Sa panig na ito, labis ding nagulat ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect. Junior Apprentice Brother Crosswell, ano sa tingin mo ang meron sa Heavenly Sky Sect? Talaga kayang nagbago na sila para sa ikabubuti? Sabi ni Julian. Malamig na natawa si Mateo at sinabing, magbago para sa ikabubuti. Paano yun posible? Sinabi lang ni Elder Woo na huwag tumanggap ng kahit isang hiwa. Hindi niya sinabing huwag kunin ang mga ari-arian ng kabilang sekta. Hanggat patay na ang mga disipulo ng ibang sekta, natural nilang makukuha ang kanilang mga singsing na imbakan. Sa oras na iyon, hindi ba't kanila pa rin ang mga bagay na iyon? Bagamat marami silang tao, pare-pareho lang ang magiging panganib ng lahat pagkatapos nilang pumasok. Paano nila magagarantiya na makukuha nila ang pinakamalaking benepisyo sa huli? Tingnan mo naman ang mga tao mula sa Heavenly Sky Sect ngayon, ang pinakamalala ay mayroon ding 3rd level o 4th level Crystal Formation Realm Cultivation. Kung ang ganitong puwersa ay mapapahamak din, lalo na ang ibang mga sekta. Bukod pa rito, kung pag-uusapan ang pag-unawa sa mystical realm na ito, walang mas nakakaalam kaysa sa kanila.
Kung wala pa rin silang natamong pakinabang sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, sila ay talagang isang grupo ng mga baboy. Kaya, ganito talaga. Hindi ba't ibig sabihin noon ay marami sa atin mula sa 7 dakilang sekta ang naging tontungan nila? Ganito ang pangangatwiran. Kung gayon, nanganganib tayo sa paglalakbay na ito. Kung pag-uusapan ng lakas, ang ating Tranquil Cloud sect ang malamang na pinakamahina, hindi ba? Nang marinig ang mga salita ni Mateo, hindi sinasadyang gustong umatras ni Julian. Hindi sa takot siya sa kamatayan, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi sulit ang mamatay sa ganitong paraan. Alam mong naghukay sila ng hukay para ilibing ka, pero tumatalon ka pa rin papasok. Hindi yun katapangan kundi katangahan. Pero misteryosong ngumiti si Mateo at sinabing, marahil pagkatapos nating makapasok sa mystical na kaharian, magiging isang malaking paksayon tayo na pangalawa lamang sa Heavenly Sky Sect. Kumusta? Nagtatakang tanong ni Julian. Huwag ka nang magtanong, senior apprentice brother. Natural lang na malalaman mo yan pagkatapos mong makapasok sa Mystic Realm, sabi ni Mateo nang may ngiti sa kanyang mga mata. Hindi naman sa sinusubukan ni Mateo na maging misteryoso, pero natatakot siyang takutin si Julian hanggang sa sumuko na siya. Sa kasalukuyan, ang 8 dakilang sekta ay mayroong mahigit 12 eksperto sa Sea Transformation Realm. Pagkatapos makapasok sa mistiko na kaharian, magiging maayos sana kung kalahati na lang ang matitira. Ang pagsasabi ng ganitong bagay kay Julian ay tiyak na magpapatalon sa kanya sa takot. Habang dumarami ang tao, mas dumarami rin ang mga wika. Sinabi lang ni Quinley kay Chester ang bagay na ito at hindi niya sinabi kahit isa sa mga disipulo ng Crystal Formation Realm. Wala ring saysay kung malaman nila. Sige, dahil walang tumututol, simulan na natin ang pagpasok sa mahiwagang kaharian. Malakas na sabi ni John Woo. Sa oras na ito, isang powerhouse ng Sea Transformation Realm ang lumabas mula sa Heavenly Sky Sect at kumuha ng ilang middle grade essence crystals at sinimulang ayusin ang mga ito sa pasukan ng Mystic Realm. Ang mga pasukan patungo sa mga mistiko na kaharian ay kadalasang hindi gaanong matatag. Kailangan silang palakasin sa pamamagitan ng mga hanay ng mga nilalang, kung hindi ay madali silang matangay sa magulong mga agos ng espasyo. Ang powerhouse na ito ng Sea Transformation Realm ay malinaw na isang master ng array formations ng Heavenly Sky Sect. Hindi nagtagal, isa pang maliwanag na pinto ang lumitaw sa pasukan ng mahiwagang kaharian. Para ipakita ang ating katapatan, ang aking Heavenly Sky Sect ang unang papasok sa Mystical Realm. Nang matapos magsalita si John Woo, direkta niyang dinala ang mga disipulo ng Heavenly Sky Sect at naglaho mula sa pinto ng liwanag, papasok sa mistiko na kaharian. Habang nangunguna ang Heavenly Sky Sect, hindi na rin nagpigil ang ibang mga sekta. Nagtakbuhan sila para makapasok sa mistiko na kaharian. Hindi nagmamadali si Chester. Hinintay niya ang pagpasok ng iba pang mga sekta isa-isa. Nang dumaan si Fredo sa gilid na ito, tumingin siya kay Mateo at mayabang na sinabi, "Brat, magdasal ka na ngayon. Manalangin ka na huwag mo akong mabangga sa loob." Hahaha. Nagkibit balikat si Mateo at walang pakialam sa kanya. Pagkatapos lamang makapasok ang ibang mga sekta sa mistiko na kaharian ay saka lamang humarap si Chester sa grupo ng mga disipulo at sinabing, ang mga kilos ng Heavenly Sky Sect sa pagkakataong ito ay talagang abnormal. Mag-ingat ang lahat pagkatapos makapasok sa mistiko na kaharian at sikapin ang inyong makakaya na huwag magkahiwa-hiwalay, naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Tumango ang grupo ng mga disipulo at sumigaw. Sige, tara na. Kinuha ni Chester ang taiman, at isa-isa ring sumunod ang iba. Pero sinadya ni Mateo na maging huli. Nang makita ang mga kristal ng asensya na nasa pasukan ng Mystic Realm, bahagyang ngumiti siya at lumapit para igalaw ito ng kaunti bago pumasok sa pinto ng ilaw. Pagkaalis ni Mateo, lumitaw ang dalawa pang figure sa harap ng pinto na may ilaw. Binibini, kakaiba talaga itong si Mateo. Ang array formation na binuo ng isang quasi-tier 4 na array formations master, pero bigla niya itong binago at naagaw ang control. Hindi na tayo makakapasok sa liwanag na pintong ito. Gulat na sabi ni Eileen. Ngumiti si Larissa at sinabing, nang iligtas niya tayo, hindi ba't casual din siyang naglagay ng forma sayon para sa patibong.
Tiyak na kakaiba ang pinagmulan nitong si Mateo. Halika, sundan natin ito para tingnan. Pagkatapos magsalita, kumurap ang tingin ni Larissa, at isa na namang maliwanag na pinto ang bumukas. Nakakagulat na napakadali lang. 278. Napakayaman ng enerhiya ng asensya. Kung makakapag-cultivate ka rito, tiyak na doble ang magiging resulta sa kalahati ng iyong pagsisikap. Nang pumasok si Mateo sa mahiwagang kaharian, nakarinig siya ng sunod-sunod na bulalas at pagkamangha. Ang kapal ng enerhiya ng asensya ng mistiko na kaharian na ito ay napakataas, malamang na ilang beses na mas malakas kaysa sa panlabas na mundo. Ang paglilinang dito ay maaaring makamit ang epekto ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Pero ang problema, sino ang naglakas loob na magtanim dito? Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mayamang enerhiya ng asensya, makatuwiran din para sa mistiko na kaharian na lumikha ng mas maraming likas na kayamanan. Sige, lahat ay nakapasok na sa mahiwagang kaharian. Ngayon, tayo na ang bahala sa ating mga sarili. Sana'y maging maayos ang lahat. Malakas na sigaw ni John Woo. Kahit na sinabi niya ito, wala naman siyang balak na lumipat. Bigla na lang may biglang sumigaw sa gulat, tingnan mo. Napakaraming patong ng orchid heart flower. Isa itong napakabihirang tier 2 medicinal herb. Napakarami talaga rito. Dali, anihin mo na. Kahit gaano pa karami ang makuha natin, bilangin mo. Sinundan ng lahat ang direksyong itinuro ng kanyang daliri at tumingin sa paligid. Tunay ngang nakakita sila ng isang malaking dagat ng mga bulaklak. Haha, mayaman tayo. Talagang kakaiba ang mahiwagang kaharian na ito. Napakalawak talaga ng mga bulaklak na may pusong orkidya sa mga panlabas na rehiyon. Hindi talaga nagsinungaling ang Heavenly Sky Sect. Ang mistiko na kaharian na ito ay tunay na puno ng kayamanan kahit saan. Dahil sa napakalaking pakinabang na natamo nila pagkatapos nilang makapasok sa mystical na kaharian, natural na nagising ang lahat. Maraming tao na ang nagsimulang magpasalamat sa Heavenly Sky Sect. Yung mga mas mabilis mag-react ay mabilis na tumakbo papunta roon. Bagamat ang orchid heart flower na ito ay isang tier 2 medicinal herb, ito ay napakabihirang makita sa labas ng mundo, kabilang sa mga napakahalagang medicinal herbs na iyon. Kakaunti ang mga ito para sa iba't ibang malalaking sekta. Nang makita ang napakaraming bulaklak na puso ng orchideas, halatang hindi napigilan ng mga tao na magnais na umani pa. Dali-daling sinabi ni Julian kay Chester nang makita ang sitwasyon, Tio Marshall, iyan na rin natin. Kung hindi, aagawin nila ang lahat ng ito. Ang 8 dakilang sekta ay umabot sa halos 100 katao. Bagamat malaki ang dagat ng mga bulaklak na iyon, hindi rin ito kayang tiisin ang napakaraming taong umaani. Tumanggaw si Chester at magsasalita na sana nang pigilan siya ni Mateo. Huwag kang mag-alala, senior apprentice brother. Maghintay muna tayo at tingnan natin. Paano hindi mabalisa si Julian? Pagpupumilit niya, junior apprentice brother Crosswell. Ang orchid heart flower na ito ay isang tier 2 medicinal herb na lubhang kulang sa sect. Napakahalaga nito sa amin. Kung hindi kami kikilos, wala na itong kinalaman sa amin. Pero ngumiti si Mateo ng marahan at sinabing, para saan ang pagmamadali? Tingnan mo, senior apprentice brother, hindi ba't hindi rin gumalaw ang Heavenly Sky Sect? Natigilan si Julian at tumingin sa tabi ng Heavenly Sky Sect. Sa katunayan, wala ni isa sa kanila ang gumalaw doon. Kumabog ng husto ang puso ni Julian at agad na naramdaman na may masamang mangyayari. Sa sandaling iyon, isang malungkot na iyak ang narinig. Kasunod nito ay ilan pang malungkot na iyakan. Gulat na gulat ang lahat sa kasalukuyan, ang kanilang mga tingin ay nakatingin sa direksyon ng dagat ng mga bulaklak. Lumalabas na marami ng tao ang tumakbo sa dagat ng mga bulaklak at nagsimulang umani ng mga bulaklak na puso ng orkidya. Maliban na lang, ang mga unang iilang pumasok sa dagat ng mga bulaklak ay naging itim lahat. Malinaw na ang hitsura nito ay parang may nakamamatay na lason. Ang iilang taong iyon ay direktang bumagsak sa dagat ng mga bulaklak at walang humpay na gumulong-gulong, mukhang labis na nahihirapan. Maliwanag na hindi na sila makakaligtas.
Ang malaking grupo na orihinal na tumatakbo roon ay natakot hanggang sa dali-dali nilang itinigil ang kanilang mga yabag nang makita kung gaano kasuklam-suklam ang itsura ng iilang taong iyon ngayon. Ito. Anong nangyayari? Anong nangyari sa mga taong iyon? Hindi ba't ito ang bulaklak na may puso ng orkidya? Bakit tila may taglay itong nakamamatay na lason? Buti na lang at medyo mas mabagal akong tumakbo ngayon. Kung mas mabilis lang sana ako ng kaunti, siguradong kapareho ko rin sila. May mga taong nagulat at may mga taong natakot. Nang mapanood nila ang iilang taong nahihirapan sa dagat ng mga bulaklak, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Nakakakilabot ang lason na ito. Ang ilang taong iyon ay pawang mga martial artist ng Crystal Formation Realm, ngunit nalason sila bago pa man sila makariyak. Ang mga paghihirap ng iilang nasa dagat ng mga bulaklak ay unti-unting humina. Sa wakas, wala nang ingay. Unti-unti ring humina ang mga komento ng lahat. Ngayon lang nila napagtanto na ang mahiwagang kaharian na ito ay hindi pala kasing simple ng kanilang inaakala. Maraming tao ang nagulat na lang ngayon kung bakit gustong hanapin sila ng Heavenly Sky Sect para sama-samang galugarin ang mistiko nilang kaharian. Kung ang mahiwagang kaharian na ito ay puno ng kayamanan sa lahat ng dako, makakapunta pa rin kaya sila at makakapag-explore. Nang makita ng grupo ang napakalaking dagat ng mga bulaklak kanina, agad nilang inisip ang panganib at muntik ng mamatay. Likas sa tao ang kasakiman. Isa pa, wala silang sapat na pag-unawa sa mga panganib ng mahiwagang kaharian na ito, kaya naman nakagawa sila ng napakaliit na pagkakamali. Sa panig na ito, ang mga tao ng Tranquil Cloud Sect ay nanginginig din sa takot pagkatapos ng pangyayari nang makita nila ang sitwasyong ito. Kung hindi lang dahil kay Mateo ngayon, malamang ay sumugod na sila ng walang ingat. Malinaw na napakalakas ng lason na ito. Ang iilang iyon ay pawang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ngunit namatay sa loob lamang ng ilang hininga. Kahit natamaan si Chester, maaaring hindi siya maka-address ng walang pinsala. Mateo, buti na lang at nandyan ka lang na pumipigil sa amin. Kung hindi, malamang nabiktima rin kami nito. Sabi ni Julian nang may patuloy na takot. Ngumiti si Mateo at sinabing, nakita kong walang gumalaw mula sa Heavenly Sky Sect at nahulaan kong may problema, kaya pinahintay ko muna kayo at tiningnan. Hindi ko inakalang magkakaroon pala talaga ng problema. Tahimik na nakaramdam ng hiya si Julian. Bilang nakatatandang kapatid ng lahat ngunit kung wala ang kalahati ng focus ni Mateo, nakakahiya talaga ito. Sa totoo lang, sobra ang iniisip ni Julian. Dahil sa harap ng napakalawak na dagat ng Orchid Heart Flowers, hindi marami ang nakakapagpigil. Kung hindi sana sila sumugod ngayon nang walang pumupuna sa panig ng Heavenly Sky Sect. Bukod dito, ang dahilan kung bakit hindi gumalaw ang Heavenly Sky Sect ay malinaw na natalo rin sila noon. Kahit na maraming eksperto sa Crystal Formation Realm at si Transformation Realm ang Heavenly Sky Sect, imposibleng hindi sila maantig ng isang bihirang halamang gamot tulad ng Orchid Heart Flower. Kung tungkol naman kay Mateo, nakita niya ang dagat ng mga bulaklak pagkatapos niyang pumasok. Kahit hindi niya makita ang mga galaw ng Heavenly Sky Sect, hindi niya hahayaang mamitis ng mga bulaklak ang kanyang mga senior. Hindi na kinailangang lumapit pa si Mateo para magmasid, sa pamamagitan pa lang ng pag-amoy sa hangin, alam na niya na ang dagat ng mga bulaklak na ito ay hindi talaga Orchid Heart Flowers. Ang mga bulaklak na iyon sa dagat ng mga bulaklak ay ang bulaklak na manto na halos kapareho ng bulaklak na puso ng orkidya. Ang bulaklak ng manto ay halos kapareho ng bulaklak ng puso ng orchid. Bukod pa rito, halos pareho ang bango na inilalabas nito, ngunit naiba ni Mateo ang maliliit na pagkakaiba sa loob. Ang bango ng bulaklak na inilalabas ng bulaklak ng manto ay may napakahinang amoy ng dugo. Ang bango lang ng bulaklak ay kaakit-akit. Nahihirapan ng mga ordinaryong tao na matukoy ang ganitong napakaliit na pagkakaiba. Pero sa totoo lang, ginamit ng bulaklak ng manto ang ganitong uri ng pamamaraan para akitin ang mga tao na anihin ito, at doon nila sila nilason. Kapag ang mga tao ay nalason at namatay, sila ang magiging pataba ng bulaklak ng manto, na siyang magbibigay sustansya sa bulaklak ng manto. Pero malamang walang nakakilala rito sa bulaklak ng manto. Kakaiba rin ang pagkamatay ng mga taong ito, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari.
Natural lang na ayaw ni Mateo na maging kapansin-pansin, kaya hindi siya masyadong nagpaliwanag. Ginamit lang niya ang Heavenly Sky Sect bilang panangga. Nagngingit-ngit si Chester at sinabing, alam na alam ng mga taong iyon na may kainahinala pero hindi sila gumagawa ng kahit anong ingay. Naghihintay sila na malason ang mga tao. Kanina, halos lahat ng malalaking sekta ay may isang taong sumuko dito. Natupad nito ang kanilang mga kahilingan. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ba't pinaponte ng Heavenly Sky Sect ang iba pang 7 malalaking sekta para maghanap ng mas maraming pamangwit ng kanyen? Ngayon lang dumating ang mga elder ng ibang malalaking sekta. Tumakbo sila sa harap ni John Woo at pinagsabihan, Elder Woo, bakit walang gumalaw mula sa inyong Heavenly Sky Sect? Alam na ba ninyong lahat na may problema ang mga orchid heart flowers na ito? 299. Nag-aalab ang galit ng mga elder ng sekta. Pakiramdam nila ay nahulog sila sa isang hukay. Dahil sa matinding pagkamatay bago pa man magsimula ang paggalugad sa mistiko na kaharian, malinaw na hindi ito matanggap ng mga elder ng sect. Nang makita ni John Woo na maraming sekta ang nawalan ng tauhan, palihim siyang natuwa. Ngunit mukhang nalungkot siya habang sinasabi, Sus Mariosep, hindi talaga alam ng Woo na ito na ang dagat ng mga bulaklak ng puso ng orkidya ay may nakamamatay na lason. Malawak lang ang teritoryo at masaganang yaman ng aking Heavenly Sky Sect at hindi kami nagkukulang ng ganitong uri ng mga bulaklak ng puso ng orkidya, kaya naman naisip naming pabayaan muna ang lahat. Sino ang mag-aakala na mangyayari ito? Humph! Tumigil ka na sa pagkukunwari, Elder Woo. Tanging ang Heavenly Sky Sect mo lang ang nakapunta rito dati, paano mo naman namamalayan? Galit na sabi ng isang elder. Nanatili ang awkward na tingin ni John Woo at sinabing, hindi lang ang grupo ng aking Heavenly Sky Sect ang hindi lumipat dito, pati na rin ang Tranquil Cloud Sect. Bakit lahat ng tao ay pumupunta at nagtatanong sa aking Heavenly Sky Sect? Nang sabihin ito ni John Woo, nanlamig ang puso ng grupo ng Tranquil Cloud Sect. Sinusubukan niyang ilipat ang direksyon ng sakuna. Tunay ngang agad na ipinihit ng mga matatandang iyon ang mga barrels ng kanilang mga baril. Pawang mga tusong sorrow sila at alam nilang sinasadya ni John Woo na magpasikat dito. Pero makapangyarihan ang Heavenly Sky Sect, kaya malinaw na kailangan nilang maghanap ng malambot na persimmon na mamasa-masa. Kailangan nilang humanap ng paraan para makapaglabas ng sama ng loob, di ba? Kung ganoon, hindi ba perpekto ang Tranquil Cloud Sect? Nang makita ni Fredo ang Tranquil Cloud Sect, agad siyang napuno ng sigla. Lumapit siya at tinanong sila. Chester, may ipapaliwanag ka ba sa amin? Paanong hindi alam ni Chester ang iniisip ng mga taong ito? Nagdilim ang kanyang mukha, at sinabi niya, anong paliwanag ang gusto ninyo? Hindi rin ako ang nagpapunta sa inyong lahat para anihin ang mga bulaklak ng puso ng orkidya. Ngayong may nangyari na, masisisi ba ang aking Tranquil Cloud Sect dito? Ang Heavenly Sky Sect lang ang sekta na napunta rito dati. Hindi ninyo sila hinahanap kundi pumupunta kayo para maghanap ng gulo sa amin, ano ang dahilan? Malamig na ngumisi si Fredo at sinabing, hindi mo masasabi ng ganyan. Ang Heavenly Sky Sect ay may malawak na teritoryo at masaganang yaman, ang iyong Tranquil Cloud Sect ay hindi rin maaaring magkaroon ng malawak na teritoryo at masaganang yaman, tama ba? Hindi kaya kulang kayo sa Orchid Heart Flowers. Pero hindi kayo gumawa ng aksyon. Wala kayang dahilan sa pagitan ng lahat ng ito. O baka naman palihim na kayong nakipagsabuatan sa Heavenly Sky Sect. Nang sabihin ito ni Fredo, nagbago ang mga mukha ng mga elder ng ibang sekta. Ang Heavenly Sky Sect ay sapat na kalakasan. Kung magdadagdag pa sila ng isang Tranquil Cloud Sect, ang paglunok sa iba pang mga sekta ay isang bagay na mangyayari sa kalaunan. Bagamat napakahina ng Tranquil Cloud Sect, sino sa 8 dakilang sect ang walang panalo? Kung makikipaglaban sila sa Heavenly Sky Sect, mahirap matukoy ang magiging lupain ng Southern Domain. Natarante si Chester nang makita ang sitwasyon at itinuro si Fredo, sabay sabing, Fredo, huwag mong sir-on ang mga tao. Malamig na sumangot si Fredo at sinabing, mga taong naninirang puri. Kung hindi naman ganito, dapat sana'y ipinaalala ninyo sa amin na huwag lumagpas doon, di ba?
Ngayon, kayo lang at ang Heavenly Sky Sect ang maayos, paanong hindi maghay-hinala ang mga tao? Sa sobrang kaba, namumula na ang noo ni Chester dahil sa pawis at pakiramdam niya ay hindi niya ito maipaliwanag kahit sandaang bibig lang. Mahina ang lakas ng Tranquil Cloud Sect noong una. Kung makakalaban nila ang ilang malalaking sekta ng sabay-sabay, kamatayan lang ang mararanasan nila. Ang estratehiya ng Heavenly Sky Sect na maghasik ng kaguluhan ay talagang napakasama. Senior Mountain Shaker, bakit ka na naman lumabas? Ang dami mong sinasabing kalokohan, hindi ba't puro haka-haka lang ang mga yan? Kayo'y sakam at natalo noong inaani ninyo ang Orchid Heart Flowers, pero ngayon, sisihin ninyo ang iba. Nasaan ang dahilan? Sa pagkakataong ito, lumapit si Mateo para sabihin. Nang sabihin niyang Senior Mountain Shaker, lahat ay nagtawanan. Pero sa ganitong mga pagkakataon, hindi sila dapat tumawa. Bawat isa sa kanila ay hindi komportableng pigilan ang sarili. Galit na galit si Fredo kaya't sumengot at nanlaki ang kanyang mga mata. Galit na sabi niya, kagalang-galang na pamangkin, mukhang determinado ang iyong Tranquil Cloud Sect na humiwalay sa amin, sa iba pang 6 na sekta. Umiling si Mateo at bumantong hininga, Senior Mountain Shaker, ang iyong mountain shaking divine skill ay nalinang na sa tugatog ng pagiging perpekto. Kailan pa kayang katawinin ng Senior Mountain Shaker ng mag-isa ang 6 na sekta? Kalimutan mo na ang 6 na sekta, kaya mo bang katawinin ang High Clarity Sect? Ikaw. Hindi napigilan ni Fredo ang mabulunan. Nangahas ba siyang sabihing kumakatawan? Isa lamang siyang hindi mahalagang elder sa High Clarity Sect. Paano niya mairerepresenta ang opinyon ng High Clarity Sect? Paano naman ako? Halatang-halata ang paghahasik niya ng alitan, at hindi mo man lang nakikita. Baboy ka ba? O nabili ka na ba ng Heavenly Sky Sect para sadyang magdulot ng alitan sa pagitan nating 6 na sekta? Sagot ni Mateo, na tumatama sa bawat salita. Nagliwanag ang mga mata ni Julian nang marinig niya ito. Kay gandang pagbabaliktad ng papel ng host at guest. Ngayon lang, sinabi ni Fredo na ang Tranquil Cloud Sect at Heavenly Sky Sect ay nagsasabuatan. Ngayon, sinagot ni Mateo na si Fredo ay sinuhulan ng Heavenly Sky Sect, na agad na nagbaliktad ng sitwasyon. Maniwala man o hindi ang ibang mga sekta sa mga salita ni Mateo, hindi sila gagawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Ikaw. Sinisiraan mo ako. Si Fredo naman ang gustong umubo ng dugo sa pagkakataong ito. Pero malamig nang umisi si Mateo at sinabing, Senior Mountain Shaker, iligtas mo siya. Sa mahiwagang kaharian na ito, napakaselang ng sitwasyon. Huwag kang maging kasangkapan ng iba. Ang wastong paghahanap ng mga likas na kayamanan at pag-iwan na buhay ang siyang maharlikang paraan. Malinaw na para kay Fredo ang mga salita niya, pero sa totoo lang, sinabi niya iyon para marinig ng ibang mga elder. Nang marinig ng mga elder ng sect ang mga sinabi ni Mateo, kumalma rin sila. Ngayon, sa loob ng mahiwagang kaharian, walang dod ang pinakamalakas ang lakas ng Heavenly Sky Sect. Ngunit may hangganan ang kanilang lakas. Dahil nga rito kaya't nabawasan ang kanilang pagbabantay. Ngunit sa totoo lang, ang Heavenly Sky Sect ay may mga kalamangan na wala sa ibang mga sekta. Kung sila ay magiging mga pamatay kanyan, mas malaki ang mawawala sa kanila kaysa sa kanilang makukuha sa huli. Bawat sekta ay mayroon na lamang mahigit 10 katao ngayon. Kapag naglaban sila, walang sino man ang makakakuha ng anumang kalamangan. Sa halip, makikinabang ang iba. Hindi lang si Fredo, kundi pati na rin ang iba sa kanila ay hindi rin kayang kumatawan sa kani-kanilang sekta. Ang layunin ng pagpunta sa mahiwagang kaharian na ito ay upang magbalik ng mas maraming likas na kayamanan. Ang pinakamahalagang bagay na naroon ay hindi ang magplano kundi ang mapanatili ang kanilang lakas upang maghanap ng mga likas na kayamanan. Ginaising sila mula sa kanilang pagkakatulog ng mga salita ni Mateo. Lumala rin ang puot ng mga matatandang ito. Kung tungkol sa nangyari rito, magre-report sila sa mga matataas na opisyal ng sekta pagkatapos umalis. Natural lang na magdesisyon ang mga nakatataas. Matagal nang pinapanood ng mga tao ng Heavenly Sky Sect ang mga aktibidad dito. Nang makita ni John Woo na nalutas ni Mateo ang krisis sa pamamagitan lamang ng ilang salita, hindi sinasadyang nalungkot ang kanyang mukha. Kahit hindi mataas ang sakop ng batang ito, napakalalim ng kanyang mga iniisip.
Napakatumpak din ng kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Mukhang tama ang sinabi ni Zuriel. Hindi talaga dapat maliitin ang batang ito. Sige, hahanap na lang ako ng pagkakataon mamaya at papatayin ko siya. Naisip ni John Woo sa sarili. Tungkol naman sa mga sinabi niya roon tungkol sa pakikipagsabuatan sa Heavenly Sky Sect, wala man lang pakialam si John Woo. Ang 7 dakilang Sect Master ay pawang matatalinong tao. Hanggat umiiral ang Heavenly Sky Sect ng isang araw lamang, hindi sila magiging hanggal para mag-away. Makakabuti lamang iyon sa Heavenly Sky Sect. Sige, mauna na tayo. Nang makitang walang pagkakataong samantalahin, isinama ni John Woo ang mga disipulo ng Heavenly Sky Sect at naunang umalis. Dumating din ang ibang mga elder, at bawat isa ay isinama ang kani-kanilang mga miyembro para umalis. Ngunit pagkatapos ng insidenteng ito ng dagat ng mga bulaklak, nagkaroon na rin ng sapat na pag-unawa ang mga matatanda sa mga panganib ng mahiwagang kaharian na ito. Malinaw na hindi na sila maglalakas loob na mag-iwan ng kanilang bantay muli. Tinitigan muli ni Fredo si Mateo ng matalim at sinabing, "Brat, sana'y hindi ka mapunta sa mga kamay ko." Humph! Tara na. Pagkatapos magsalita, direktang pinangunahan ni Fredo ang isang grupo ng mga disipulo ng High Clarity Sect at umalis. Bamantong hininga rin si Chester. Sinabi niya kay Mateo, "Nako, Mateo, salamat sa pag-alis mo sa amin sa problemang ito. Kung hindi sana kami nakaranas ng hindi nararapat na kapahamakan." Ngumiti si Mateo. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Wala naman masyado. Ito ang dapat kong gawin." Tumanggaw si Chester at sinabing, "Tara na." Sandali lang. Sigaw ni Mateo para pigilan siya. 300. May iba pa ba, Mateo? Matagal nang wala ang ibang mga sekta. Paalala ni Chester. Mayroong humigit kumulang 100 tao mula sa 8 dakilang sekta, hindi naman napakarami o napakakaunti sa mahiwagang kaharian na ito. Ang pag-alis ng masuli ay mangangahulugan ng pagkuha ng magagandang bagay ng iba. Tungkol kay Mateo, hindi direktang makapagbibigay ng utos si Chester. Maaari lamang siyang magbigay ng payo ng pabigla-bigla. Sabi ni Mateo, "Huwag kang mag-alala, Elder Mold. Kahit maraming magagandang bagay sa mahiwagang kaharian na ito, malamang na hindi ito magiging ganoon kadaling makuha. Ang pag-abot muna ay hindi nangangahulugang tiyak na pagkuha muna. Kung hindi sana nag-abala ang Heavenly Sky Sect na imbitahan tayo. Sa halip dahil nakaalis na ang ibang mga sekta ngayon, maaari na nating anihin ang mga bulaklak ng walang kahirap-hirap." Nang sabihin ito ni Mateo, lahat ay napatalon sa takot. Napakalakas ng lason ng dagat ng mga bulaklak na ito. Nasaksihan ito ng lahat mismo ngayon. Ngayon, gusto ba talagang anihin ni Mateo ang mga bulaklak? Tumigil ka nga sa biro, Mateo. Malamang libo-libong orchid heart flowers ang dagat ng mga bulaklak na iyan. Ang las ng lason ay isang bagay na kahit ang mga crystal formation realm ay hindi kayang tiisin. Nakita mo na rin ang mga taong iyon kanina pero gusto mo pa ring anihin ang mga bulaklak. Hindi ba't reklamo mo na masyadong mahaba ang buhay mo? Sabi ni Chester. Ang eksena kanina ay talagang nakakagulat na nagiiwan sa lahat ng may takot sa kanilang mga puso kahit hanggang ngayon. Patungo sa dagat ng mga bulaklak na ito, ang saloobin ng lahat ay nagkakaisa. Namanatiling may magalang na distansya. Kaya naman, nang marinig na gustong pumasok ni Mateo sa dagat ng mga bulaklak para umani ng mga bulaklak, muntik nang mapatalon si Chester. Hindi mga bulaklak na puso ng orkidya ang mga bulaklak na ito, kundi mga bulaklak na manto. Ang panlabas na anyo ng bulaklak na manto na ito ay halos kapareho ng bulaklak na puso ng orkidya, ngunit isa itong lubhang nakal-alasong nilalang. Bukod pa rito, ang dagat ng mga bulaklak na manto ay sabay na lumalaki. Magkakaroon ito ng nakapatong na epekto sa lason, na halos aabot sa quasi-tier 4 na antas. Kaya naman namatay ang mga taong iyon ng madikitan, paliwanag ni Mateo. Bulaklak ng manto. Ngayon mo lang talaga narinig yan. Pero dahil napakalakas ng lason nito, mas lalo mo nang hindi dapat balikan yan. Sabi ni Julian. Tumawa ng mahina si Mateo at sinabing, paano makakauwi ang isang tao nang walang dala matapos makapasok sa isang bundok ng kayamanan? Bundok ng kayamanan. Anong uri ng bundok ng kayamanan ang isang kumpol ng mga makamandag na bagay? Nag-aalinlangang tanong ni Julian.
Umiling si Mateo at sinabing, hindi mo alam ang pinagmulan ng bulaklak na manto na ito, kaya mo sinasabi iyan. Ang bulaklak na manto na ito ay orihinal na isang nakalasong bagay. Bukod pa rito, ang hitsura nito ay ibang-iba rin sa bulaklak na puso ng orchid. Nakikita natin na ang bulaklak na manto ay eksaktong kapareho ng mga bulaklak na puso ng orchid dahil nabuo ito sa pamamagitan ng paghugpong. Paghugpong. Gulat na sabi ng lahat. Tama. Kapag hinog na ang bulaklak ng manto, putulin ng lubusan ang lahat ng nasa itaas ng rhizome, pagkatapos ay idugtong ang bulaklak ng puso ng orchid dito. Pagkatapos, ito ang magiging kasalukuyang bulaklak ng manto. Sa katotohanan, dapat itong tawaging bulaklak ng puso ng orchid ng manto, paliwanag ni Mateo. Hindi naman siguro, di ba? Ang isang napakahalagang tier 2 medicinal herb tulad ng orchid heart flower ay ginamit pala sa paghugpong para maging manto flower. Hindi ba't labis na pag-aaksaya ito ng regalo ng Diyos? Sayang naman talaga. Hindi napigilan ni Tove Ian ang pagbuntong hininga ng madamdamin. Lumaki siya sa tabi ni Sky Maple simula pagkabata at mas pamilyar sa lahat ng uri ng halamang gamot kumpara sa ibang tao. Dahil sa kahalagahan ng orchid heart flowers, kahit ang Heavenly Sky sect ay hindi ito itinuturing na hindi mahalaga, lalo na ang Tranquil Cloud sect na kapos sa resources noong una pa lang. Ngumiti si Mateo at sinabing, walang dapat ikalungkot. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ay natural lamang na may mas malaking dahilan. Anong dahilan? Napakaraming orchid heart flowers, kung ibabalik natin silang lahat, sapat na iyon para mapataas ng husto ang lakas ng mga martial artists ng Spirit Condensation Realm ng Tranquil Cloud sect. Pero ngayon, nakakatingin pero hindi nakakakain. Ang sakit ng puso. Bamantong hininga si Tove Ian. Ang ranggo ng isang halamang gamot ay nakatakda. Ngunit sa ilalim ng ilang espesyal na kapaligiran, maaari itong umangat. Gaano man kahalaga ang orchid heart flower, isa lamang itong tier 2 medicinal herb. Mayroon itong malalim na kahulugan para sa mga martial artist ng Spirit Condensation Realm, ngunit para sa mga martial artist ng Crystal Formation Realm, medyo maliit ang halaga nito. Mateo, ang ibig mong sabihin. Ang dahilan ng paghugpong nitong bulaklak na manto ay para hayaang umunlad ang bulaklak na puso ng orchideas. Nanlaki ang mga mata ni Julian nang hindi makapaniwalang magtanong. Tumanggaw si Mateo at nakangiting sinabi, tama. Ang orchid heart flower ay isang napakadalisay at masustansyang halamang gamot. Kahit nalunukin ng isang martial artist ng Spirit Condensation Realm ang isang orchid heart flower ng hilaw, magkakaroon ito ng malaking benepisyo sa paglilinang. Ngunit upang mapangalagaan ang tier 3 orchid heart flowers, kailangan itong nasa isang lubhang nakal-alasong kapaligiran. Matapos ikabit ang manto flower sa orchid heart flower, gagawin nitong isang nilalang na may mas nakamamatay na lason ng orchid heart flower. Ngunit ang toxicity na ito ay maaaring mag-udyok sa ebolusyon ng tunay na orchid heart flower. Nagulat na tanong ni Tove Ian nang marinig niya ito, mayroon nga palang ganitong kamahimalang pamamaraan sa mundong ito. Ang pamamaraan ng paghugpong na ito ay hindi itinuturing na mahimalang sa banal na kaharian. Ang bawat pangunahing paksayon ay may kani-kanilang natatanging mga pamamaraan ng pagpaparami. Pero sa Endless World, isa itong napakagandang teknik. Sa isip ni Tove Ian, ang hari ng mga halamang gamot ay pawang nakapirmi. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa kakayahang mag-ebolusyon. Sabi ni Mateo, hindi maituturing na himala. Ang mahalaga lang ay malaman mo o hindi. Kung gayon, hindi ba't ibig sabihin noon ay mayroong tier 3 orchid heart flower sa dagat ng mga bulaklak na ito? Tanong ni Chester. Tumanggaw si Mateo at sinabing, kaya ko sinabi na maaari tayong umani ng mga bulaklak ng mapayapa pagkatapos nilang umalis. Pero napakalaki ng dagat ng mga bulaklak na ito. Bukod pa rito, lahat ng ito ay lubhang nakalalasan, namamatay kapag nadikit. Paano tayo dapat umani? Nakasimangot na sabi ni Chester. Kahit alam nilang may mga kayamanan sa dagat ng mga bulaklak, wala ring saysay kung hindi sila makakapasok. Nasaksihan na nila ang tibay ng lason ng bulaklak ng manto. Ayaw nilang isugal ang kanilang buhay. Ngumiti si Mateo at sinabing, simple lang, sunugin mo lang silang lahat. Sunugin sila. Pero nasa loob din ng tier 3 orchid heart flowers. Paano kung masunog silang lahat ng apoy? Isa pa. Paano sila susunugin?
Hindi kayang sirain ng ordinaryong apoy ang tier 2 medicinal herbs sa pamamagitan ng pagsunog, sabi ni Chester. Ngumiti si Mateo at sinabing, sumunod kayong lahat sa akin. Habang nagsasalita siya, dumiretso si Mateo sa dagat ng mga bulaklak. Lahat ay may hinala sa kanilang mga puso ngunit sumunod pa rin. Dumating si Mateo sa hangganan ng dagat ng mga bulaklak, at sa isang pitik lang ng kanyang kamay, lumitaw ang isang maputlang dilaw na apoy. Sus Mariosep. Apoy na may esensya. Iyan. Sagradong apoy na panglinis ng sandal ba iyan? Paano nangyari iyon? Nasa spirit condensation realm ka lang, paano ka magkakaroon ng tier 4 na apoy na may esensya? Sigaw ni Chester sa gulat. Nagbigay si Mateo ng simpleng paliwanag na nag-iwan sa grupo ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect na labis na naiinggit. Tiningnan ni Tov iyan ang cleansing sandal sacred flame na sumasayaw sa palad ni Mateo at ngayon lang niya nalaman na hindi man lang nag-all out si Mateo noong grand competition. Kung ang cleansing sandal sacred flame ay pinakawalan, nang hindi kinakailangang ilabas ang buong kapangyarihan nito, hindi rin niya matatakasan ang kamatayan. Para lamang makita si Mateo na marahang itinulak ang kanyang palad. Ang cleansing sandal sacred flame ay naglaho ng biglaan. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang dagat ng mga bulaklak na nagliliyab sa bawat lugar. Mateo, ito ay isang tier 4 na essence fire. Hindi ba masusunog ang tier 3 orchid heart flowers habang nasusunog ka ng ganito? Tanong ni Chester nang nakakunot ang noo. Magtiwala ka, Elder Chester. Tingnan mo lang, at makikita mo. Ang dagat ng mga bulaklak na ito ay mayroong humigit kumulang 3,000 mahigit na bulaklak ng manto, at ang pag-aalaga ng isang tier 3 orchid heart flower ay nangangailangan ng 100 bulaklak ng manto. Ibig sabihin din nito ay mayroong humigit kumulang 30 tier 3 orchid heart flower sa dagat ng mga bulaklak na ito. Hindi kami magdadala ng kahit isa na kulang. May tiyakang sabi ni Mateo. Kalahating naniniwala, kalahating nagdududa si Chester. Ngunit matyaga pa rin siyang naghintay. Ang cleansing sandal sacred flame ay napakalakas. Mabilis nitong sinunog ang dagat ng mga bulaklak na ito, ni wala mang naiwang bakas. Nang ito ng lahat ang kanilang mga mata doon, nakita nga nilang kakaunti na lang ang mga halamang natitira sa dagat ng mga bulaklak. Lumapit si Mateo at direktang umani ng 5 tier 3 orchid heart flowers. Humarap siya at sinabi kay Chester, ang mga tier 3 orchid heart flowers na ito ay kapaki-pakinabang sa akin, kaya kukuha ako ng 5. Elder Mold, pakidala naman ang natitira sa sekta. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.